Kabanata 861. Magaling sa pagpatay ng mood. Si Nicole ay humigop at hindi gaanong uminom, ngunit si Gerard ay uminom ng sarap ng sarap. Hindi kumibo si Eric na nakaupo sa gilid. Paminsan-minsan ay sumulyap siya kay Nicole. Ang kanyang mga titig ay nakakatusok, na ginagawa ito upang hindi siya pansinin nito kahit na gusto niya. Itinagilid ni Nicole ang ulo, hindi makayanan. Anong tinitignan niya? Ano ang tinitingnan mo sa akin, Mr. Ferguson? Matangkad at tuwid ang figure ni Eric habang casual na nakaupo doon. Binuksan ang kanyang kwelyo upang ipakita ang kanyang waistline at malamig na collarbone, ang kanyang kamiseta ay nakasuksok sa kanyang pantalon, at ang kanyang mga tuwid na binti ay napakahaba na walang lugar na ilagay ang mga ito. Halos sakupin ng kanyang mga binti ang posisyon ni Nicole. Nagtama ang dalawang pares ng mata. Ang mga mata ni Eric ay nagbago ng ilang beses sa isang komplikadong paraan, at ang kanyang boses ay mahina habang nagsasalita. Hindi ba una mo akong tiningnan? May bahid ng malalim na lamig sa tono niya. Kung hindi ka nakatingin sa akin, paano mo malalaman na nakatingin ako sa iyo? Ito ay isang walang katapusang loop na walang tiyak na panimulang punto. Napaka-unreasonable ni Eric Ferguson. Huminga ng malalim si Nicole at sinabi sa sarili na huwag makipagtalo sa kanya. Kung hindi, maaga o huli ay mamamatay siya sa galit. Umiwas siya ng tingin at ngumiti kay Gerard. Kumusta ang autopilot driving project? Labis na nasasabik si Gerard sa pagbanggit na iyon. Bagamat hindi kami ang unang nagsaliksik sa proyektong ito, ang aming kasalukuyang mga resulta ng pananaliksik ay maaaring ituring na nangunguna sa mundo. Ang ilan sa aming mga pangunahing teknolohiya ay hindi maaabot ng mga dayuhang bansa. Nagtaas ng kilay si Nicole. Nasubak na ba ito? Tumanggo si Gerard at ibinahagi ang kagalakan ng milestone na ito na may kaaya-ayang sorpresa. Idinagdag namin ang pinaka-advanced na AI sensing system sa chip at binuo ito gamit ang mga preno at acceleration. Nagpunta ako sa ibang bansa upang bisitahin ang ilang mga automotive research center. Karaniwang napunta ako sa lahat ng mga pangunahing tatak, at nag-aral pa ako ng mga race car. Tinutukoy lamang ng foreign sensing technology ang braking at acceleration ayon sa mga hadlang sa harap ng kotse, na madali upang lituhin kung magkakagulo ang mga ito. Gayunpaman, kung ilalapat natin ang bentahe sa pagpepreno ng mga lahi ng kotse sa system, ang isang kotse na tumatakbo sa mataas na bilis na 18 ohms ay maaari pa ring huminto sa 3 segundo habang nananatiling lubos na matatag. Napatingin sa kanya sina Nicole at Molly. Para sa ilang kadahilanan, ang paliwanag ni Gerard ay hindi pangkaraniwang nakakahawa. Para siyang tindero ng pyramid scheme. Ngumiti si Nicole at binuhusan pa siya ng isang baso ng alak ng personal. Magandang trabaho, Mr. Lickman. Ikanaway ni Gerard ang kanyang kamay, parehong mayabang at mahinhin. Ito ang dapat kong gawin. Ito ay tungkol sa pera. Sa gilid, inikat ni Eric ang kanyang mata at sinabi sa isang walang malasakit na tono, ang paglalapat ng prinsipyo ng pagpepreno ng mga karera ng kotse sa mga ordinaryong kotse ay iminungkahi 30 taon na ang nakalilipas. So, ano nga ba ang advantage ng Alcar natin compared sa iba? Agad na tumahimik ang kwarto. Parang isang balde ng malamig na tubig ang bumuhos sa kanya. Walang imak na tumingin si Gerard kay Eric. Alam niyang ang pinakamahirap lokohin dito ay si Eric. Lalo na dahil ito ay isang propesyon na minahal ni Eric. Gustong-gusto ni Eric ang mga kotse ngunit hindi siya sumakay dahil mahal niya ang buhay. Umubo si Gerard. Kaligtasan. Kinagat niya ang kanyang mga labi. Ang aming pinakamalaking bentahe ay kaligtasan. Ang aming mga sasakyan ay naeksperimento ng daan-daang beses, at ang mga airbag ay naka-install sa mga lugar na maaaring hawakan ng mga tao, parehong automatiko at mano-mano. Higit sa lahat, ang mga tao ay hindi naniniwala na ang AL ay maaaring tumugon sa emosyonal. Kaya, sa kotse, sa tuwing hinawakan ng driver ang mga nauugnay na device, ang full alert mode ay i-activate at ang driver ay makakasakay sa kanyang sarili, na nagpapawalang bisa sa kontrol ng AI. Ito ang kanilang huling hakbang. Gaano man kasulong ang AL system, gaano man ito kataas sa buhay, inilalagay nila ang pinakahuling paggawa ng desisyon sa mga kamay ng mga tao. Iyon ang pinaka-praktikal na paraan. Tumanggo si Molly at kinuha kung saan siya tumigil. Tama.
Higit pa riyan, ginamit namin ang prinsipyo ng paglipad sa aming chip. Sa mga kritikal na sandali, tulad ng sa isang banggaan sa pagitan ng dalawang kotse o ang kotse ay nahulog mula sa isang bangin, ang upuan ng driver ay tataas ng mga 5 segundo kung ito ay magdusa ng isang marahas na banggaan o pag-urong ay 3 metro ang aming pinakahuling resulta ng pananaliksik. Kabanata 862. Paano mo ito magagawa sa akin? Sina Nicole at Eric ay parehong bahagyang nagulat. Si Eric, lalo na, ay nagkaroon ng ekspresyon ng ironclad, ngunit ang isang hitsura ng pagkabigla ay sumabog sa kanyang mga mata nang matapos na magsalita si Molly. Hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan iyon. Dapat itong isaalang-alang ang unang kaso sa mundo. Talagang sinira nila ang mga limitasyon ng teknolohiya ng tao. Ito ay tunay na isang pagbabago. Ngumiti si Gerard. Hindi ko balak ipahayag ang mabuting balita na ito ng maaga, ngunit dahil binanggit ito ni Molly, hindi na ito sorpresa. Bagaman matagumpay ang aming eksperimento, ang konsepto ng mga lumilipad na kotse ay kinokontrol ng etika at kaayusan. Susuriin sila kung hindi sila sapat na may sapat na gulang. Sinabi ni Nicole, ang iyong mga nakamit ay nakilala na sa buong mundo. Lahat ng iba pa ay pangalawa. Ang matagal na masira ay ang pangwakas na layunin ng kanilang pananaliksik. Itinaas ni Gerard ang kanyang mga browser. Oo, magkaroon tayo ng toast. Kinuha ni Nicole ang kanyang baso, at nakakagulat din si Eric na pinangungunahan si Gerard at itinaas ang kanyang baso, ang kanyang fingers na mahaba at payat. Lahat ay malumanay na kumapit sa kanilang baso, at ang tunog na bumagsak sa kanilang mga puso ay nakasisigla. Pagkatapos, hinayaan ni Gerard na uminom. Masayang kumuha ng litrato si Molly at ipinadala kay Maverick na nawalan ng pakikipag-ugnay sa kanila. Hindi sinasadyang uminom si Nicole ng ilang baso. Ang kanyang ulo ay medyo nahihilo at ang kanyang mas mababang tiyan ay bahagyang hindi komportable. Siya staggered sa kanyang mga paa upang pumunta sa banyo. May isa sa silid, ngunit hindi ito nagustuhan ni Nicole dahil hindi rin ito abala. Kaya, pinili niya ang banyo sa labas ng koridor. Pumasok siya sa nahihilo at lumabas na matino. Mapahamak ito, nakuha lang niya ang kanyang panahon. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi nakakagulat na ang kanyang mas mababang tiyan ay nasa sakit. Naisip niya na ito ay dahil sa sobrang pag-inom niya. Ano ang dapat niyang gawin? Nakasuot siya ng puting palda, kaya mayroon ng malabong mantsa sa kanyang ilalim. Hindi siya makalabas ng cubicle at ang kanyang telepono ay nasa silid, kaya hindi na niya makontak ang sinuman. Kung nagmamadali siya tulad nito, iisipin ng mga tao na baliw siya o may tatawa sa kanya. Hindi niya naisip na makatagpo siya ng gayong karanasan sa mortifying. Gaano kapansin-pansin. Tumingin siya sa sarili sa salamin. Naligo siya pagkatapos mag-ehersisyo, kaya hindi siya nagsuot ng makeup. Gayunpaman, ang kanyang balat ay patas pa rin, malambot, at nababanat. Napaka-perpekto niya, ngunit bakit kailangang magsimula ang kanyang panahon sa oras na ito? Siya ay nagkasalungat. Ang kakaibang bagay ay sa sahig na ito, walang kahit na isang waiter na naroroon, kaya hindi na siya makakahingi ng tulong. Tumayo siya roon, nagbabalak na maghintay para sa isang tao na malaman na may mali at dumating upang kunin siya. Naghintay ng mahabang panahon si Nicole, ngunit walang dumating. Gayunpaman, malinaw na narinig niya ang isang buntong hininga mula sa labas. Narinig ba niya ito ng tama? May nasa labas ba? Ang mga mata ni Nicole ay naiilawan at nilinis niya ang lalamunan niya. Itinulak ng taong nasa labas ang pintuan at pumasok. Bumagsak ang ekspresyon ni Nicole bago siya magkaroon ng pagkakataon na maging masaya. Ang malinaw at malamig na paghinga ng lalaki ay agad na nakapaligid sa kanya. Ang kanyang mga mata ay madilim at pula, ngunit hindi niya alam kung ito ay dahil sa alak o dahil napigil siya sa buong gabi. Tumingin si Nicole kay Eric at agad na naramdaman ang kanyang anit tingle. Parang lasing siya. Walang matino na dahilan sa kanyang mga mata. Ang lalaki ay matangkad at patayo habang siya ay lumapit upang envelope siya sa kanyang mga bisig. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang tumitig sa kanyang mukha na may pananabik at pagtitiis. Hindi naglakas loob si Nicole na labanan. Kung ang kanyang mga paggalaw ay masyadong mahusay, ang dugo mula sa kanyang mas mababang mga paa at kamay ay mas masikip, at mas magiging komportable siya. Ang kanyang mahusay na pag-uugali at masunurin na hitsura ay naging galit na galit kay Eric.
Pinindot niya ang kanyang noo laban sa kanya at nagsalita sa isang mababang at husky na tono. Nicole, ikaw ay akin. Bakit hindi mo na ako gusto? Tignan mo ako ulit, okay? Ang kanyang tinig ay mababa at nakakagulat, na ginagawang walang pagpipilian ang mga tao kundi mahulog dito. Binuksan niya ang kanyang bibig at bumagsak sa labi niya. Wala man lang siyang pagkakataon na tanggihan siya. Paano niya ito magagawa sa kanya? Kabanata 863. Hindi siya lalaki. Ang mga kamay ni Nicole ay nasa balikat ni Eric, ngunit ang kaunting lakas na ginamit niya para tanggihan siya ay isang kilati lamang sa kanya. Gusto niya itong pag-alitan, ngunit sinamantala nito ang pagkakataong makalapit. Ang masaganang amoy ng red wine sa kanyang labi ay sapat na para malasing ang iba. Galit na tinulak, sinaktan, at sinuntok siya ni Nicole. Gayunpaman, para sa kanya, ang mga pakikibaka na ito ay hindi kahit na nagkakahalaga ng pagbanggit. Sa halip, mas lalo nitong pinadama na ang halik niya. Gusto ni Eric na itago siya para sa sarili niya. Siya ay orihinal na nagkaroon ng maraming pasensya upang makitungo sa kanya at maghintay para sa kanya na matauhan. Paunti-unti niyang hihintayin ang pagbabalik nito sa kanyang mundo. Gayunpaman, nakita niyang kasama niya si Clayton noong hapon. Inamin niya na hindi niya mapigilan. Anong karapatan ng babae niya nang umiti sa ibang lalaki? Ang malakas na possessiveness sa kanyang mga buto ay pumalit. Hindi na siya makapaghintay pa. Sa unang pagkakataon, bigla niyang naramdaman na ang pamamaraan ni Old Master Ferguson ay maaaring walang silbi. Hanggat maaari niyang panatilihin siya, ano ang masama sa paggawa ng isang bagay na medyo immoral? Kaya, sinabi ni Eric kay Gerard na yayain si Nicole na maghapunan. Akala niya ito na ang huling pagkakataon niya. Kung hindi siya dumating, kailangan niyang gumamit ng ibang mga pamamaraan. Buti na lang at dumating siya. Napakaswerte niya na medyo mas malinis siya. Halos malagutan ng hininga si Nicole. Napakagat siya sa dila nito at nabitawan lamang ng maamoy niya ang halimuyak ng dugo. Doon. Natutunan ba niya kung ano ang kaya niya ngayon? Natigilan lang si Eric saglit at muling nadulas, hindi nag-atubiling samantalahin ang sitwasyon. Hindi man lang niya ito binigyan ng pagkakataong huminga. Hindi pa nakontento si Eric at binuhat siya gamit ang isang kamay, pinaupo sa lababo. Nagkataon lang na eye level sila ngayon. Pinalibutan siya ng malalalim na hininga nito. Nang makitang babalik pa siya, hindi na nakatiis si Nicole at inabot niya ang kanyang buhok upang hatakin. May bakas ng sakit ang sumilay sa mga mata ni Eric, at sa wakas ay bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo, kasunod ng kanyang lakas. Nagngangalit ang mga ngipin ni Nicole. Eric Ferguson, gising na. Kumunot ang noo ni Eric at tinitigan siya ng madilim na mga mata, husky ang boses. Gising na gising ako. Gumising. Naramdaman ni Nicole ang pag-agos ng dugo doon habang nagsisikip ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay unti-unting namutla, at ang kanyang mga hininga ay naging maikli. Ang unang araw ng kanyang regla ay palaging masakit hanggang sa punto na kailangan niyang uminom ng gamot. Inabot ni Eric para haplasan ang namamagang labi, bahagyang lumalim ang mga mata. Medyo paos ang boses niya. Nag-enjoy ka rin, no, Nicole? I can give you whatever you want. Let's start over, okay? Ang kanyang mga salita ay lubhang mapagpakumbaba. Wala sa mood si Nicole na makinig sa kanya. Umikot ang ulo niya. Sa pagitan ng alak niya kanina at sa sakit, muntik na siyang mawalan ng malay. Kinagat niya ang pangibabang labi at nakaramdam ng lamig. Eric. Siya ay bumuhos sa malamig na pawis. Sa wakas ay napagtanto ni Eric na may mali sa kanyang maputlang mukha. Bakas sa mga mata niya ang pag-aalala habang hawak niya ang mukha nito. Anong mali? Kinagat ni Nicole ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang magandang mga mata ay pula at maulap, na siyang nagmukhang kaawa-awa. Hindi niya talaga masabi, ngunit itinuon niya ang kanyang mga mata sa suit jacket nito. Kung isusuot niya iyon, hindi ito makikita ng ibang tao. Parang may na-realize si Eric. Agad niya itong binuhat pababa mula sa malamig na marmol na ibabaw. Bumaba bigla ang kamay nito para hawakan ang ilalim niya. Parang may basa talaga. Nanigas siya. Nabulag si Nicole sa galit. Ang ganap na hoodlum na ito. Naubusan na sana ng normal na lalaki para bumili ng sanitary napkin para sa kanya. Isa lang siyang bastos na ayaw sumunod sa nakagawiang gawain. Eric Ferguson,
Ikaw talaga. Ang hudlum mo. Sira ka. Naipon na niya ang huling lakas niya, ngunit kailangan pa rin niyang pag-alitan siya. Kung hindi, kailangan niyang turuan siya kung paano kumilos bilang isang lalaki kapag natauhan siya mamaya. Kabanata 864. Ang umaga pagkatapos. Matapos tumigin si Eric ay nag-react ito at agad siyang binuhat. Lalong nagalit si Nicole. Dala-dala niya ang kanyang bridal style, ngunit ang ganitong posisyon ay prone sa side leakage. Galit siyang yamakap sa mga braso nito. Just give me your jacket. Mag-isa akong maglalakad. Tinanggihan siya ni Eric. Hindi, nilalamig din ako. Ayaw niyang bitawan. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang gumanap. Kinailangan niya itong halikan at yakapin at itaas ito ng mataas. Hindi nakaimik si Nicole. Baka mahimatay siya, sa sakit man o sa galit. Napatikip ng tuluyan si Nicole at hindi umimik. Napakaputi ng kanyang mukha habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kapag nalampasan na niya ang hadlang na ito, papatayin niya si Eric Ferguson. Walang nakapansin na sa orihinal na tense na mukha ni Eric, isang maliit na arko ang tahimik na pumulupot sa kanyang bibig. Hindi na sila bumalik sa kwarto. Dinala siya ni Eric diretso sa kotse, hindi na siya pinaalis. Sumikip ang tiyan ni Nicole. Nagsimulang mamatla ang kanyang mukha nang bumuhos ang malamig na pawis. Kadalasan, iinuman niya ng maaga ang kanyang gamot, kaya hindi mangyayari ang ganitong sitwasyon. Masyadong hindi inaasahan ang pagkakataong ito. Half-conscious lang siya. Bahagyang iminulat ni Nicole ang kanyang mga mata at tumingin sa masungit na mukha ni Eric. Ang kanyang mga angular na tampok at ang kanyang ekspresyon ay mukhang taos-puso, at tila may bahagyang pagkainip. Hay, ang galing talaga niyang umarte. Ang Stanton Mansion ay halos 20 minuto ang layo mula rito. Gayunpaman, tinansya niya na huminto ang sasakyan sa loob ng halos 10 minuto. Pagkatapos, binuhat siya at dinala sa elevator. Hindi pa siya nahimate at malabong napagtanto na ang lugar na ito ay hindi Imperial Gardens. Medyo pamilyar ito, ngunit hindi niya maalala kung nakapunta na ba siya dito o hindi. Isa siguro iyon sa maraming bahay ni Eric. Nang ihiga siya ni Eric sa sofa, hingal na siya at wala ng lakas. Hinawakan niya ang noo niya. Tinaas ni Nicole ang mga talukap ng mata niya na walang imak. Wala akong lagnat. Ibigay mo sa akin ang phone. May susando sa akin. Kinagat ni Eric ang labi at nanatiling hindi natinag. Matapos ang ilang segundong pagtayo sa harapan niya ay agad itong tumalikod at lumabas. Kinagat ni Nicole ang pangibabang labi at pilit na kinakalma ang sarili at umayos. Malaki ang bahay, at simple at mahal ang dekorasyon, puno ng kulay abo at malamig na tono. Ito ay estilo ni Eric. Mukhang napakalinis nito, kaya dapat mayroong regular na darating upang linisin ito. Huminga ng malalim si Nicole at dahan-daang tumayo, tinakpan ang kanyang tiyan habang naglalakad patungo sa pinto. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Na si Eric Ferguson ang tipong hindi pinansin ang malapit at hanapin ang nasa malayo. Baka ipadala na lang niya sa ospital. Matapos siyang lihim na isumpa sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay lumipat siya sa pintuan. Itinulak niya ito at lumabas. Saglit na nakatayo sa koridor, tila natigilan siya. Bakit parang pamilyar? Lalo na yung 2 kaldero ng chrysanthemum na nasa tapat ng pintuan, parang yung binigay ni Lil Michael sa kanya, pero ayaw talaga niyang ilagay sa bahay. Naglakad siya papunta sa pamilyar na pintuan sa pagkalito sa isang napaka-misteryosong pakiramdam. Inabot niya, pansamantala niyang inilagay ang code, at bumukas ang pinto. Bahay niya iyon. Si Eric ay talagang malapit sa kanya. Wala siyang panahon para mag-isip ng ganoon. Lumakad siya ng ilang hakbang, natagpuan ang mga pangpawalan ng sakit, at nilunok ang mga ito ng tuyo. Saglit siyang nahiga sa sofa bago niya naramdaman ang unti-unting pag-recover ng kanyang katawan at unti-unting nawawala ang sakit sa kanyang puson. Bagamat nag-aatubili siyang bumangon at kumilos, pumunta siya sa banyo at naglinis ng sarili, pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid at natulog. Hindi na siya makatagal kahit 1 segundo pa. Oo nga naman, maaasahan lang niya ang sarili niya sa kritikal na sandali. Nakatulog siya sa pagkataranta. Sa kalaliman ng gabi, nakaramdam siya ng malamig na hangin na umiihip at nanginginig siya sa lamig. Gayunpaman, ang pakiramdam ay nawala kaagad.
Ang araw sa umaga ay tumagos sa kalangitan, napakarilag at mainit. Ang isang gabing pahinga ay sapat na para ma-refresh siya. Binuksan ni Nicole ang kanyang mga mata. Ang sumalubong sa kanyang paningin ay ang malamig at nakamamanghang mukha ni Eric. Kabanata 865. Babe. Nauna nang nagising si Eric mula nang hindi siya makatulog. Nakaramdam lamang siya ng kapayapaan nang ang kanyang mga braso ay nakapaligid kay Nicole. Nang mabuksan ni Nicole ang kanyang mga mata, ang kanyang madilim na mata ay may tinging ng isang ngiti habang tumataas ang mga sulok ng kanyang mga labi. Umaga na, babe. Natigilan si Nicole sandali at bumabalik. Hindi. Nangangarap ba siya? Babe. Hindi niya pinangarap ang isang napakapangit na panaginip. Bumaril si Nicole at nais na maglagay ng 10 talampakan ng distansya sa pagitan nila. Sabay ba silang natulog sa parehong kama sa buong gabi? Ang braso ni Eric ay pinilit na pakawalan siya. Hindi makapaniwala si Nicole. Kahit na uminom siya ng sobra kagabi, hindi ito sa punto kung saan hindi niya maalala ang nangyari. Bumalik siya sa bahay sa sakit at kumain ng mga painkiller, pagkatapos ay nilinis niya ang sarili at natulog upang magpahinga. Sa oras na iyon, wala si Eric. Nabigla siya ng eksena ngayong umaga. Bakit ka nandito? Ang tono ni Nicole ay malamig na malamig, at ang kanyang ekspresyon ay pangit. Hindi siya bobo, sapat na upang lokohin. Tumigil ang mukha ni Eric at ang boses niya ay malabo. Binili kita ng gamot, ngunit nawala ka, kaya't hinahanap ka kahit saan. Sa kabutihang palad, hindi ka tumakbo sa paligid. Gusto niyang hilahin ang braso niya, ngunit lumipat siya pabalik. Ito ang aking bahay. Paano ka nakapasok? Ang kanyang mukha ay puno ng kagalingan. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga damit ay pareho. Sa kanya, siya ay isang tao lamang na kailangang makalimutan at mapatawad. Ang gayong maganda at mainit na umaga ay hindi dapat umiiral sa pagitan nila. Ang pamumuhay sa kapayapaan ay ang pinakamahusay na direksyon para sa kanilang relasyon. Hindi pinilit ni Eric ang isyu at inalis ang kanyang kamay. May isang malabong amoy na amoy sa kanyang katawan, kaya dapat nahugasan niya bago matulog. Hinaplos niya ang puwang sa pagitan ng kanyang mga browser at matiyag ang ipinaliwanag. Hindi mo isinara ang pintuan. Hindi nagsalita si Nicole. Hinabol niya ang labi niya. Nakalimutan niya iyon. Siya ay nakakaramdam ng magulo nang bumalik, kaya sino ang mag-aalaga kung sarado ba ang pintuan o hindi? Bueno, ang pag-iisip ng akusasyon sa kanya ay agad na napapatay. Bilang isang normal na tao, dapat mong isara ang pintuan para sa akin kapag nakita mo na hindi ito sarado, at umalis. Naiintindihan mo ba, Mr. Ferguson? Kinagat ni Eric ang labi niya. Madilim ang kanyang mga mata habang nagsalita siya sa isang mababang at raspy na tinig. Bilang isang normal na tao, hindi ako maaaring umupo pa rin. Natatakot ako na may mangyayari sa iyo. Ito ay tunog tulad ng isang magandang dahilan, ngunit ito rin ay malayo. Tumingin siya sa kanya gamit ang retorika na walang pagsasalita at simpleng bumaba, sumulyap sa paligid. Ang sala ay malubhang na puno ng mga bag, at ang mga bagay na naglalabas ay lahat ng gamot. Hindi na kailangang sabihin, lahat ito ay ginagawa ni Eric. Tumahimik si Nicole ng ilang segundo, isang kakaibang pakiramdam na tumatawid sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, wala siyang ginawa na labis. Dahil pinauwi mo ako, hindi ko ituloy kung paano mo ako nasaktan kagabi. Inaasahan kong mapapanood mo ang iyong pag-uugali, Mr. Ferguson. Dumiretso si Eric gamit ang isang kamay sa kanyang bulsa, na ginagawang tamad pa siya. Gusto mo bang mapupuksa ako ng napakabilis? Nakatulog tayong magkasama buong gabi. Bakit hindi natin bibigyan ng pagkakataon ang bawat isa? Tumahimik si Nicole at tumalikod. Medyo malamig ang mga mata niya habang nakatingin sa mukha niya. Nais mong ilantad ang bagay na ito. Marahil ay nakipag-ugnay ka sa media ng maaga upang may stakeout sa labas ng aking bahay, di ba? Wala namang sinabi si Eric at tiningnan siya ng tahimik. Gusto niyang gawin iyon, ngunit nang kumalma siya, naisip niya na ito ay bobo. Siya ay isang pangulo ng domineering, kaya hindi niya magawa ang isang kasuklam-suklam na bagay. Ang labi ni Nicole ay kinagat sa isang malamig na ngiti. Hindi mahalaga kung ilantad mo ito. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ng mga tagalabas, 3 taon pa rin tayong ikinasal, kaya ano ang malaking pakikitungo tungkol sa isang gabi?
Hindi tayo mga walang sapat na gulang na hindi kayang tignan at mali at tama. Lumayo lang nga. Kabanata 866. Huminahon. Sa tuwing babanggitin ni Nicole ang kanilang 3 taon na pagsasama, mabigat ang puso ni Eric sa malaking bato, kaya hindi siya makahinga. Parang walang kwenta kahit anong gawin niya. Alam na alam ni Eric na sa loob ng 3 taon na iyon, siya lang ang nasa isip niya. Para siyang araw at hangin sa kanya. Gayunpaman, hindi niya naibigay ang pagmamahal na gusto niya, kaya nawala siya. Minsan, hindi maiwasan ni Eric na isipin na kung naging mas mabait ito sa kanya, kung hindi niya ito pinilit na mag-donate ng kanyang dugo kay Wendy Quaid, kung hindi niya pinansin ang sakit na nararamdaman nito, hindi ba sila magkakaroon ng ibang ending ngayon? Isang masakit na tingin ang bumungad sa kanyang malinaw at malamig na mukha, at maging ang kanyang ngiti ay naging mapait. Nicole, lagi mo akong sinasaksak sa puso. Alam na alam mo na hindi ko gagawin iyon. Lumapit siya sa kanya, malinis at malalim ang maitim niyang mga mata. Nanuyo ang kanyang lalamunan habang nagsasalita sa paos na boses. Hinding-hindi ako gagawa ng bagay na hindi mo gusto. Iniwasan ni Nicole ang nakakapangilabot na lamig sa paligid pati na rin ang kanyang tingin. Ano ang gusto niya? Wala kang ginagawa na gusto ko. Niyakap ni Nicole ang kanyang mga braso as kanyang sarili. Naninigas ang mukha ni Eric at lumalim ang maitim niyang mga mata. Umubo siya at biglang napatingin sa drawer. Habang naglalakad, naglabas siya ng makapal na stack ng mga banknotes. Napaisip siya at naglabas ng 2. Ito na ang bayad. Total na tulog ka naman buong gabi sa akin. Isinilid niya ang mga notes sa bulsa ng shirt nito at inihagis ang natitirang pera sa mesa bago tumalikod para lumabas. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Eric. Nakakainis. Sinong maglalakas loob na tretuhin siya ng ganito? Kapareho ito ng pagpapahiya sa kanya. Huminga siya ng malalim. Kumakabog ang dibdib niya. Ang kanyang mukha ay tense, malamig at malalim. Sa sobrang galit niya, mas lalo siyang walang magawa. Pinanood niya itong pumunta sa sala para uminom ng tubig. Pilit niyang pinipigilan ang lahat ng emosyon, pinagaan niya ang kanyang ekspresyon at napangiti siya. Masyado kang magalang. Hindi na kailangan ng sobra. Tahimik na tumingin sa kanya si Nicole, kumurap, at saglit na ngumiti. Alam ko. Ang dagdag ay tip. Hindi na kaimik si Eric. Hindi naman siguro siya dapat magpakatanga. Huminahon ka. Huminahon ka. Kailangan niyang kumalma. Tumunog ang telepono sa sala, at lumapit si Nicole para kunin ito. Hello, sino ito? Ako ito. Tumigil sandali si Nicole. Clayton. Medyo nagulat siya. Paano nakuha ni Clayton ang kanyang landline number? Hindi napansin ni Nicole na sa likod niya ay biglang nanlamig at nagtatampo ang mukha ni Eric nang marinig ang pangalang iyon. Pinipigilan niya ang madilim na pag-iisip ng kanyang puso at ang masasamang emosyon. Tahimik siyang nakatayo doon habang hinihintay na ibaba ni Nicole ang telepono. Bawat minuto at bawat segundo ay tila napakatagal. I called your phone, pero walang sumasagot, kaya tinanong ko si Kai. He told me your number here, so I took a chance. I didn't expect you to pick up. Malumanay at parang gamaan ang tono ng tono ni Clayton. Sinabi ni Nicole, naiwan ko ang aking telepono sa clubhouse kagabi at wala akong oras para kunin ito. Gusto lang ni Clayton na humingi ng tawad sa nangyari kahapon at magpaliwanag sa kanya ng harapan. Wala sa mood si Nicole, at masama ang pakiramdam niya, kaya magalang siyang tumanggi. Nang ibaba niya ang telepono, naalala niyang may ibang tao pala. Gayunpaman, hindi gumagalaw si Eric. Lumingon siya at tumingin sa malamig at madilim nitong mga mata. Napakalalim ng dilim kaya hindi niya makita ang ilalim ng mga ito. Bago pa man siya makapagsalita ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Eric. Napaawang ang bibig niya sa unang pagkakataon na nakangiti. Magkasama ba talaga kayong dalawa? Ayaw magpaliwanag ni Nicole sa kanya. Wala kang pakialam. Ang ngiti ni Eric ay naging yelo saglit. Kabanata 867. Ikaw talaga ay isang pamilya. Gayunpaman, ang natural na hitsura ni Eric sa lalong madaling panahon ay bumalik. Ito ay mas natural kaysa sa dati. Sa katunayan, ito ay labis na natural. Hindi ba ako maaaring magtanong bilang isang kaibigan? O sinasabi mo na natatakot ka na magalit ang kasintahan mo? Wala pa ring nangyari sa pagitan namin.
Kailangan mo ba akong ipaliwanag sa kanya? Sumimangot si Nicole ng mahabang panahon, hindi maintindihan ang proseso ng pag-iisip ni Eric. Ayon sa kanyang pag-unawa sa kanya, magalit na siya at mapupuksa ang pintuan, o babalaan siya. May mali sa pahayag na iyon. Hinaplos niya ang kanyang mga templo. Mabilis ba ang pagbabago ng mundo? Hindi na kailangan. Malamig siyang tumanggi. Si Eric ay mukhang walang nangyari. Nginat-ngat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing ang mga salitang naiiba sa kanyang katayuan, pagkatao, at pag-uugali. Nirerespeto ko ang bawat pagpipilian na gagawin mo, ngunit nais kong maging masaya ka. Kung pipiliin mo siya, nais ko sa iyo ang kaligayahan. Ikaw ay isang mabuting tao. Kung ako ay naging kasintahan mo, hindi ako papayag na magdusa ka. Ang mahalaga kung ano, susuportahan kita. Sinabi ni Eric na ang lahat sa isang hininga, na ginawa ni Nicole na nag-freeze ng ilang segundo. Bakit binigyan siya ng mga salitang iyon ng isang pakiramdam ng déjà vu? Tulad ng malapit na niyang buksan ang kanyang bibig upang sabihin sa kanya na kumilos tulad ng isang normal na tao, muling nagsalita si Eric. Ang ating relasyon ay hindi pangkaraniwan, ngunit marami tayong makikipagtulungan sa trabaho. Ang iyong kasintahan ay hindi iisipin, di ba? Patuloy na sinasabi ni Eric ang salitang, kasintahan, na tunog na tumusok sa mga tainga ni Nicole. Gayunpaman, hindi niya nais na sadyang iwasto ang kanyang mga salita. Kung hindi man, magiging tulad ng ayaw niya na hindi maunawaan ni Eric ang kanyang relasyon kay Clayton. Pinindot ni Nicole ang puwang sa pagitan ng kanyang kilay at isang ilaw ay biglang sumabog sa kanyang isipan. May naisip siya. Nathaniel Ferguson. Bakit si Nathaniel sa pagdiriwang ng pagdiriwang na katulad ng kasalukuyang Eric? Hindi niya maiwasang mapabayaan ang isang tawa at tumingin kay Eric. Nathaniel, at talagang pamilya ka. Ilang sandali ang mukha ni Eric. Parang naiintindihan niya kung ano ang tinatawa ni Nicole. Mabilis ba niyang nakita ito? Imposible. Nadama ni Eric na perpekto siyang gumanap. Kahit na nakita niya ito, kailangan niyang kumagat ang bala at mag-iwan ng isang paraan para sa kanyang sarili. Huwag mo akong ihambing sa pondo ng tiwala na bata. Karapat-dapat ba siya? Ang saloobin ni Eric ay bukas, mapang-uyam, at hindi mabango na mayabang. Pagkatapos, tumingin siya sa pintuan. Oras na upang pumunta. Pupunta ako sa office. Dapat ba kitang bigyan ng pagsakay? Sinabi ni Nicole, hindi salamat. Umalis si Eric sa mahabang hakbang, nakalaan at malamig. Sa wakas ay tumahimik ang sala. Tinawag ni Nicole ang driver at may isang tao na ibalik ang kanyang bag mula sa clubhouse. Tinawagan siya ni Logan ng ilang beses, at mayroong isang hindi nakuha na tawag mula kay Kai. Tinawag niya si Logan, inayos ang mga bagay, kinansela ang pulong sa umaga, at pagkatapos ay nagpadala ng tugon sa mensahe ni Kai. Pagkatapos, naghugas siya at binago ang kanyang damit bago maghanda upang lumabas. Bago umalis, dinala niya ang mga pangpawala ng sakit. Binago ni Eric ang kanyang damit at nagtungo sa Ferguson Corporation. Ang bagay na ito ay hindi pa naayos, kaya walang oras upang makapagpahinga. Sa ibabaw, alam ng lahat na si Eric ay walang kapantay. Kapag nagretiro si Old Master Ferguson, sino pa ang magiging kalaban ni Eric? Gayunpaman, sa pribado, maraming tao ang nais na magdulot sa kanya ng problema. Si Eric ay hindi isang tao na magpapahintulot sa dumi sa kanyang mga mata. Nakaupo sa malamig at walang laman na opisina, naalala niya ang tawag sa telepono ni Nicole at Clayton nang mas maaga at nakaramdam ng isang nasaksak na sakit sa kanyang dibdib. Ito ay naging ang nakikita si Nicole tulad ng ibang tao ay nagdala sa kanya ng isang napakapangit at matalim na sakit. Kumatok si Mitchell sa pintuan at pumasok, ang kanyang ekspresyon ay vaguely excited. Pangulo, ang mga negosasyon ay tapos na. Maraming tao ang nilagdaan ang kontrata sa paglilipat ng pagbabahagi. Tumahimik si Eric, malamig at nakakainis ang kanyang mga browser. Kumusta naman ang matandang Panginoon? Ang pagbabahagi ng ibang tao ay maliit lamang nakita. Kahit na ang kabuuan ay hindi sapat upang gumawa ng isang maliit na bahagi ng kung ano ang mayroon ng matandang Master Ferguson. Ang pinakamahalagang tao ay ang matandang Panginoon. Kabanata 868. Bumalik. Pansamantalang tumingin si Mitchell kay Eric, hindi na masyadong excited ang boses nito.
Bagaman hindi pa ito pinirmahan ng matandang guro, sumang-ayon na siya. Hindi ito magandang balita para kay Eric. Maaari niyang ganap na kontrolin ang Ferguson Corporation, at hinding-hindi magkakaroon ng sinumang shareholder na magtatangka na pilitin siyang palabasin muli sa hinaharap. Gayunpaman, nawala sa kanya ang haligi ng pamilya Ferguson. Mahal na mahal siya ni Old Master Ferguson noong nakaraan. Ngayon, hindi niya nais na isipin siya bilang isang tagalabas. Hindi dapat maganda sa pakiramdam na ipagkanulo ng isang pinakamalapit na kamag-anak. Higit pa rito, ito ay isang miyembro ng pamilya na kanyang sinuportahan. Kilalang-kilala ni Mitchell si Eric. Si Eric ay mukhang hindi niya sinasalungat si Old Master Ferguson, at hindi sila tugma sa isa't isa. Gayunpaman, sa kaibuturan ng puso ni Eric, wala talaga siyang intensyon na harapin si Old Master Ferguson. Gusto lang ni Eric na putulin ang mga pamamaraan ni Old Master Ferguson sa pag-target kay Nicole. Lahat ng iba pa, tulad ng mga bahagi, kapangyarihan, at katayuan ng Old Master, walang pakialam si Eric. Mas gugustuhin ng Old Master na ibenta ang shares ng Ferguson Corporation sa isang tagalabas kaysa ipaubaya ito sa pamilya Ferguson dahil kinasusuklaman niya si Eric. Hanggat nanatili sila sa pamilya Ferguson, ang mga bahagi ay maaga o huli ay darating sa mga kamay ni Eric. Kaya naman kahit inaaruga niya ang kalaban at nagyaya ng lobo sa bahay, ayaw niyang bigyan ng kalamangan si Eric. Katawa-tawa. Si Eric ang bata na pinalaki ni Old Master Ferguson, ngunit wala na siyang kapangyarihang harapin si Eric. Presidente. Nag-alinlangang magsalita si Mitchell. Sinulyapan siya ng malamig na mga mata ni Eric at sinabi sa mahinang boses, "Ano ito?" Sabi ni Mitchell, "Bakit hindi ka umaatres?" Sa sandaling magsalita siya, naramdaman niya ang malamig at madilim na mga mata ni Eric na agad na lumalim, na nakatitig sa kanya sa patay na katahimikan. Napalakas ang loob ni Mitchell at nagpaliwanag. "President, sa huli, si Old Master Ferguson pa rin ang iyong pamilya. Hindi sa wala siyang pakialam sa iyo, ngunit nawala ang galit niya at kailangan niya ng paraan. Kung talagang nahuhulog ka sa kanya, kahit na ang iba, walang sasabihin sa iyo ang pamilyang Ferguson, lihim nilang ituturo ang mga daliri sa iyo." Paano magiging malupit si Eric sa isang elder na personal na nagpalaki sa kanya? Ano kaya ang iisipin nila kay Eric? Kung sakali mang magkaroon ng gulo si Eric, walang kasiguraduhan na hindi nila siya sasamantalahin at sasaktan. Ang mga pamamaraan ni Eric ay palaging napaka-epektibo at mapagpasyahan. Ito ay isang magandang bagay. Gayunpaman, kung gagamitin sa kanyang sariling pamilya, ito ay higit pa sa kagulat-gulat, ngunit ito rin ay magiging sanhi ng pagkawala ng kanilang simpatiya. Matagal nang nag-isip si Mitchell bago siya nag-ipon ng lakas ng loob na sabihin ang mga salitang ito. Lumipas ang mahabang panahon. Mahina at malamig ang boses ni Eric. Hindi mo kailangang alalahanin ito. Ngayong napunta na sila sa hakbang na ito, walang intensyon si Eric na gampanan ang tungkulin ng isang masunuring anak o isang banal na apo. Kung kaya nilang kumilos, hindi niya gagawing mahirap ang mga bagay para sa kanila. Kung patuloy silang mag-uudyok ng kaguluhan, hindi siya magpapakita ng awa. Bakit niya dapat isaalang-alang ang kanilang pagkakamag-anak? Para kay Eric, lumaki siyang natututo na ang mga interes ay dapat palaging mauuna. Napabuntong hininga si Mitchell. Dapat ay inaasahan na niya ito. Well, si Wade Dorsey ay pumasok na sa ngalan ng Sindro International. Kung magiging maayos ang lahat, pipirma siya ng kontrata bukas ng umaga, at may mga paggalaw mula sa Old Master sa hapon. Ito rin ang huling pagkakataon. Kapag natapos na talaga ang pagkatalo, magkalaban silang dalawa. Malamig at malalim ang mukha ni Eric, at madilim ang kanyang mga mata. Gawin mo ang lahat para makipagtulungan sa kung ano man ang gusto niyang gawin. Go! Naiintindihan. Umatras si Mitchell at hinayla ang sarili. Kailangan niyang tiyakin na maayos ang usapin. Bagamat siya ay isang empleyado ng Ferguson Corporation, siya ay direktang hinirang ni Eric, kaya hindi siya napigilan ng Ferguson Corporation. Paglabas niya ay sinagot niya ang isang tawag. "Hello. Old Master Ferguson, nakapagdesisyon na ang presidente." Kabanata 869. Matamis na pag-ibig. Sa Stanton Corporation. Medyo nagulat pa rin si Nicole nang makuha niya ang paanyaya.
Ang Ferguson Corporation ay tahimik kamakailan at walang mga pangunahing kaganapan. Bakit bigla nilang nais na hawakan ang isang pagdiriwang? Tiningnan niya ang paanyaya na ginto. Ito ay kahit na mas malaki kaysa sa kanilang anibersaryo. Ito ay hindi makapaniwala. Nadama ni Nicole na may isang bagay, ngunit hindi niya matukoy kung ano ito. Tulad ng pag-aalangan niya, tinawag siya ni Floyd. Ang iyong kapatid ay bumalik at dinala ang kanyang kasintahan. Magmadali at umuwi para sa tanghalian. Natigilan si Nicole. Bumalik na agad si Grant. Mayroong ilang mga araw hanggang sa katapusan ng kanyang kalahating buwan na bakasyon. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay na siya ay bumalik. Sa mga araw na ito, napakapangit niya na hindi siya makatulog ng maayos. Napakahirap na pamahalaan ang kumpanya sa pamamagitan ng kanyang sarili. Huminto si Nicole na humingi ng paumanhin para sa kanyang sarili at sumang-ayon. Okay, babalik ako ngayon. Tuwang-tuwa siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay magiging malaya. Gayunpaman, kung ibabalik niya ang kanyang kasintahan, parang napagpasyahan niyang makasama si Aida. Naaawa siya kay Yvette. Gayunpaman, ang lahat ng mga relasyon at kapalaran ay may sariling kapalaran. Dapat siyang maging masaya para kay Grant at Aida sa halip. Si Nicole ay bumalik sa Stanton Mansion na maligaya. Bago siya makalabas ng kotse, nakita niya ang butler na lumapit upang buksan ang pintuan para sa kanya na may malaking kagalakan. Ngayon ay talagang buhay na buhay. Ang panganay na batang master ay nagbalik sa kanyang kasintahan sa kauna-unahang pagkakataon. Masayang-masaya ang chairman. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Mukha ka ring masaya. Siyempre, ako. Napanood ko kayong lahat na lumaki. Naisip na isipin na magiging maganda kung ang isang bahagi ng swerte ng iyong ikatlong kapatid sa mga kababaihan ay maaaring ibigay sa iyong panganay na kapatid. Tahimik na nagsalita ang butler, bimang. Malinaw na si Grant na nakakahanap ng kasintahan ay isang masayang kaganapan para sa pamilyang Stanton. Lumakad si Nicole ng may ngiti. Si Grant at Aida ay nakikipag-usap at tumatawa kay Floyd. Mula pa nang magkasama si Grant kasama si Aida, ang kanyang mga mata ay mukhang mas masaya kaysa sa dati. Kailangan niyang aminin na ang pag-ibig ay kamangha-manghang. Nasa bahay ako, tatay. Grant, Aida, masaya ka ba? Nakita ni Grant si Nicole at kumaway sa kanya ng isang ngiti. Halika rito. Tingnan ang regalo na kinuha ng iyong hinaharap na hipag para sa iyo. Binigyan siya ni Aida ng isang napahiya na hitsura mula sa gilid ngunit tumayo pa rin ng mabait. Nicole, ito ay talagang isang regalo na espesyal na pinili ng iyong kapatid na gantimpalaan ka para sa iyong pagsisikap nitong mga nakaraang araw. Ngumiti si Nicole. Ang mga salita ni Aida ay talagang kaaya-aya. Salamat, Grant at Aida. Mag-asawa pa rin, kaya hindi mahalaga kung sino ito. Ngumiti si Aida at tiningnan si Grant. Nagpunta si Grant at niyakap si Aida. Kita nyo. Sinabi ko sa iyo na si Nicole ang hindi bababa sa picky person sa aming pamilya. Gusto niya ang anumang ibibigay mo sa kanya. Binigyan siya ni Aida ng isang malambot na nudge, malumanay na ngumiti. Dumating si Kay na may dessert at hindi maiwasang maprotektahan ang kanyang mga mata nang makita niya ang eksenang ito. Maaari ba kayong dalawa na maging mas maaasahan? Mayroong 3 solong tao dito kasama si tatay. Sinipa siya ni Floyd at sumigaw. Mayroon kang nerve upang ihambing ang iyong sarili sa akin. Kapag bata ang iyong edad, ang iyong pangalawang kapatid ay alam na kung paano mag-crawl. Ang puso ni Kay ay stifled. Itinuro siya ni Grant at ngumiti kay Aida. Si Kay ang pinipili na tao sa aming pamilya, kaya hindi mo na kailangang alagaan siya sa hinaharap. Ang lahat ng pinsala ay nakadirekta kay Kay lamang. Ang kanyang puso ay nadama ng mas puno. Wala siyang gayong matamis na pag-ibig. Nabuhay siya sa kanyang mahirap na buhay araw-araw. Sinabi ni Aida, maaaring pagdududa ni Kay sa kanyang buhay. Ngumisi si Nicole at pinanood ang palabas mula sa mga gilid. Ang butler ay nagdala din ng prutas at dessert. May 10 minuto pa rin bago ang tanghalian. Ayos lang. Tumango si Floyd. Oo. Bagaman natural at kaaya-aya si Aida, medyo kinakabahan pa rin siya nang paminsan-minsan ay tinitingnan niya si Grant. Tinapik ni Grant ang kanyang kamay sa pag-unawa. Ang paraan ng kanilang dalawa ay ngumiti sa isa't isa ay napakatamis. Kabanata 870. Labis na mahilig sa kanya.
Si Floyd ay nagubo at pinag-uusapan ang negosyo. Aida, alam mo na si Grant sa loob ng maraming taon, at pinagkakatiwalaan namin ang iyong pagkatao, kaya walang sino man sa aming pamilya ang tatutol sa inyong dalawa na magkasama. Tumanggo si Nicole at kinain ni Kai ang kanyang dessert sa katahimikan. Dumiretso si Aida, pinapanatili ang isang banayad ng ngiti habang nakatingin kay Floyd. Salamat, Uncle Floyd. Hinabol ni Floyd ang labi niya. Gayunpaman, naalala ko na nanatili ka sa ibang bansa ng maraming taon, at ang iyong karera ay umuusbong. Kung magpakasal ka, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Iyon ang pangunahing tanong ni Floyd. Hindi niya nabanggit ang nakaraan. Hindi mahalaga kung kailan itinapon ni Aida si Grant at kung gaano siya nasaktan sa kanya, maaari niya itong matawa. Gayunpaman, ang hinaharap ay dapat na malinaw na nakasaad. Sa huli, si Grant ay ang kanyang panganay na anak na lalaki, kaya't pinangalagaan niya ang tungkol kay Grant. Ito ang kanyang unang karanasan bilang isang ama, kaya natatakot siya na maliligaw si Grant kung masira niya ito. Gayunpaman, natatakot din siya na si Grant ay may trauma kung siya ay masyadong mahigpit. Sa anumang kaso, lumaki siya sa trepidation. Tumingin si Aida kay Grant at ngumiti. Ang tanong na ito ay hindi masyadong mahirap para sa kanya. Alam din niya na mayaman ang pamilyang Stanton. Bagaman hindi na maraming mga patakaran, hindi nila tatanggapin ang anumang random na tao. Uncle Floyd, sinamahan na ako ni Grant sa ibang bansa upang ilipat ang aking kumpanya sa Medianya ilang araw na ang nakakaraan. Ako ay humahawak ng mga bagay na may kaugnayan sa trabaho sa lokal. Maligayang pagdating sa isang maliit na pamilya. Nag-atubiling sandali si Floyd at tila nasiyahan sa sagot na ito. Napakahusay. Kahit na ang aming pamilya ay hindi nagkulang ng pera, ito rin ay isang uri ng kasiyahan at hamon sa buhay para sa mga kababaihan na magtrabaho sa industriya. Maaari mong gawin ayon sa gusto mo. Ang kanyang mga salita ay nangangahulugang inaprubahan niya si Aida. Ngumiti si Aida. Oo, palaging binabanggit ni Grant na bagaman si Nicole ay isang batang babae, ang kanyang kakayahan sa mundo ng negosyo ay isang bagay na maaaring lumampas sa lahat ng mga kalalakihan sa tuktok ng piramide. Buong pagmamalaki ng ngumiti si Floyd sa mga salita. Hahaha, hindi siya kamangha-manghang. Siya ay isang bata lamang na naglalaro. Tumingin si Nicole kay Grant sa sorpresa. Ngumiti si Grant nang walang pagbabago ng pagpapahayag. Hindi niya alam kung ang mga salitang iyon ay talagang lumabas sa kanyang bibig o hindi. Gayunpaman, si Aida ay talagang may mataas na emotional quotient at isang mabuting pagkatao, kaya hindi nakakagulat na nagustuhan siya ni Grant. Ang pagkain ay napakamaayos. Pagkatapos ng tanghalian, inanyayahan ni Floyd si Aida na bisitahin ang kanyang pond ng isda upang makagawa ng isang magandang impresyon sa kanya. Sumang-ayon si Aida na may malaking interes. Plano ni Nicole na makipag-usap kay Grant tungkol sa partido ng Ferguson Corporation, kaya sinabi ni Grant kay Kai na sundan sila. Kinaladkad ni Floyd si Aida sa pangingisda at natapos ang pangingisda sa buong araw. Hawak ni Nicole ang isang tasa ng tsaa ng gatas at tiningnan si Grant. Big brother, sa palagay mo ba dapat pumunta ako? Nag-isip ng sandali si Grant. Bago bumagsak sina Old Master Ferguson at Eric, mayroong usapin ng pagbibitiw sa Old Master Ferguson mula sa lupon ng mga direktor. Walang garantiya na hindi nauugnay sa bagay na ito. Ngunit si Eric ay namamahala na sa Ferguson Corporation. Ito ay walang silbi para sa Old Master Ferguson na gumawa ng anuman. Pinaikit ni Grant ang kanyang mga mata at inalog ang kanyang ulo ng isang matigas at malamig na mukha. Hindi iyon kinakailangan. Ang Old Master Ferguson ay mayroon pa ring pagbabahagi sa kanyang mga kamay. Bagaman ang mga pagbabahagi ay hindi nagkakahalaga ng marami, napakadaling gumawa ng isang pag-aalsa sa kanila. Naisip din ni Nicole ang tungkol dito, ngunit hindi niya ito maisip kahit gaano pa siya sinubukan. Maaari bang talagang itaboy ng matandang Master Ferguson si Eric? Kung hindi niya magawa, kung gayon ito ay walang silbi. Ang pundasyon ni Eric ngayon ay hindi lamang Ferguson Corporation. Ang lakas na nasa likuran niya ay hindi maisip. Si Eric ay marahil hindi ang taong naghohost ng partido na ito, ngunit dapat na maraming mga inanyayahan. Kabanata 871. Maraming bahay. Sabi ni Nicole, noong nakatanggap ako ng mga invitations in the past, si Mitchell na lang ang kumontak sa akin.
This time, yung taong in charge lang. Iyon din ang isang bagay na naramdaman niyang hindi niya alam. Habang nagsasalita siya, tumunog ang phone niya. Ito ay isang mensahe mula kay Clayton. I need a companion for Ferguson Corporation's party bukas ng tanghali. May I invite you? Nagtaas ng kilay si Nicole. Inimbitahan din ng partido ng Ferguson Corporation si Clayton. Iyon ay higit pang ebidensya na may mali. Sa katayuan ni Clayton, tiyak na makakasali siya sa anumang partido sa mga upper class na bilog. Gayunpaman, si Eric ay palaging nakikipag-away sa kanya, kaya paano siya nagkusa na imbitahan si Clayton? Sa pag-iisip tungkol dito, sumagot siya, okay. Dahil mayroon siyang mga katanungan, maaari na lamang siyang pumunta doon at alamin. Inaabangan ito ngayon ni Nicole. Tiningnan ni Grant ang kanyang tusong ngiti at walang magawang umiling. Mukhang napagdesisyonan mo na pumunta. Gusto mo samahan kita? Huminto si Nicole. No need. I've found my companion. Since hindi ka na babalik sa trabaho, you should take the opportunity to be lovey-dovey with Ida. Hindi na kaimik si Grant. Nga pala, gusto kong ibenta yung apartment malapit sa office. Ayaw niyang makita si Eric sa tuwing lumalabas siya. Casual na ngumiti si Grant. Kulang ka ba sa pera? Hindi naman. Basta ayoko na. Kung ayaw mong magstay doon, iwan mo na lang. Mas marami pa namang lugar sa ilalim ng pangalan mo, and I have several places that are available. You can live in which one you like. Sa pangunawa ni na Grant at Floyd, ang mayayamang tulad nila ay nakakabili lamang ng mga bahay at hindi dapat ibenta ang mga ito. Kaya naman, hindi niya naintindihan ang proposal ni Nicole. Pakiramdam ni Nicole ay lumipad sa kanyang ulo ang kanyang mga sinabi. Kalimutan mo na. Ano ang alam niya? Isa lang siyang makinang kumikita at mapagmahal. Nagkibit balikat siya at tumigil sa pagsasalita tungkol dito. Kailan kayo ikakasal? Sino ang partner mo? Mas interesado si Grant sa tanong na ito. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi, at natahimik din si Grant. Ang mga tanong ay parehong mahirap para sa isa't isa. Magkapatid sila, kaya ano ang punto? Sa gabi, si Grant ay nangangisda pa rin kasama sina Ida at Floyd. Paglubog ng araw, mas naging aktibo ang mga isda sa lawa. Sinamantala ni Nicole at Kay ang pagkakataong lumabas. Pumunta si Kay sa bahay ni Julie, habang si Nicole naman ay nagpahinga sa isa pang 200 square foot apartment malapit sa kumpanya. Buti na lang marami siyang bahay. Sa susunod na gabi, ang party ng Ferguson Corporation ay itinakda sa Hilton Hotel, at ang eksena ay maluho. Parehong pribado at bukas ang party, naaayon sa karakter ni Old Master Ferguson na gustong magpakitang gilas ngunit maingat din. Nakasuot ng mahabang itim na damit si Nicole ngayon. Isang perlas at brilyante na sinturon ang maluwag na pinalamutian ang kanyang payat na baywang, na nagmukhang intelektual, eleganteng, at kaaya-aya. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay napakaganda at maliwanag, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang walang pakialam. Sa ilalim ng makikinang na mga ilaw at makulay na kulay, nagkaroon ng malamig na pakiramdam ng pagkakahiwalay. Pagbaba niya ng sasakyan, maraming mga mata ang sumalubong sa kanya na puno ng paghanga o inggit. Hindi pa bumababa ng sasakyan si Keith. Napatingin siya sa nakasisilaw na babae sa bintana at saka kay Eric na nasa tabi niya. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Wala pang isang taon na hiwalay. Bakit pakiramdam ko nagbago na si Nicole? Kung ito ay bago ang hiwalayan, hindi siya maniniwala na ito ang maamong babae na alam lamang kung paano habulin si Eric. Ito ay masyadong nakakasakit. Sa tabi niya, bahagyang nanigas si Eric at tumingin sa ibabaw. Saglit na sumikip ang mukha niya habang nakakunot ang noo. Nandito siya. Nagulat si Keith na inihilig ang ulo sa kanya. Hindi mo alam na invited siya. How could you not know when it's your family's party? How could you miss this opportunity to get close to her? How are you supposed to get her back like this? Bumaba ang ekspresyon ni Eric at malamig na sumulyap ang maitim niyang mga mata. Masusuffocate ka ba kung hindi ka magsasalita? Natarante si Keith at hindi nakapagsalita. Anong mali ang sinabi niya? Kabanata 872. Wala nang pagkakataon. Pagkalipas ng ilang segundo, hinimok siya ni Keith. Pagkatapos magmadali at pumunta sa kanya. Pumasok ka na bilang kanyang kasama. Ang mga nakapalibot na kalalakihan ay nanunood kay Nicole ng masidi,
Ngunit si Eric ay nasa kalagayan pa rin na umupo dito. Nagbago ang ekspresyon ni Eric at nagatubili siya sandali bago subukang buksan ang pintuan. Agad na hinawakan ni Keith ang kanyang braso, ang kanyang tono ay naging kakaiba. Never mind. Sasamahan kita. Kasama ako ngayon. Inalog ni Eric ang kanyang kamay sa kasuklam-suklam. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang bigla siyang tumingin sa labas. Sina Clayton at Nicole ay nakatayo ng magkasama, ang kanilang mga ngiti ay maliwanag at brilliant. Ang gwapong lalaki at magandang babae ay tumayo ng magkasama, mukhang kaakit-akit tulad ng isang pagpipinta. Sa sandaling iyon, ang temperatura sa kotse ay biglang bumaba sa pagyayelo. Ang mukha ni Eric ay madilim at malamig, at ang kanyang madilim na mata ay bumaha sa puot. Inanyayahan pa ng Old Master Ferguson si Clayton. Nais niyang magdusa ito ni Eric. Inaasahan ni Eric ang Old Master Ferguson na anyayahan si Nicole. Marahil ay nais ng Old Master Ferguson na hayaan ang paboritong babae ni Eric na panoorin ang kanyang pagkabigo, na tinatapakan ng walang awa sa kanyang dignidad bilang isang tao at ganap na sinisira siya. Gayunpaman, hindi iyon sapat. Inanyayahan niya si Nicole na gumawa ng isang biro kay Eric, at inanyayahan niya si Clayton na itapon ang mga bato sa kanya habang siya ay bumaba. Tulad ng inaasahan ng taong nakakaintindi kay Eric. Ang bawat desisyon na si Old Master Ferguson ay upang iwiwizek ang asin sa sugat ni Eric. Ano ang isang maalalahanin na matanda? Sa sandaling iyon, pinalo ni Eric ang kanyang mga kamao. Maging ang mga ugat sa kanyang noo ay tumitibok. Hindi alam ni Keith kung paano inayos ng pamilyang Ferguson ang partido. Bakit nangyari ang eksenang ito? Sinusubukan ba nilang galitin si Eric hanggang sa kamatayan? Nais niyang masira ang mga ito, ngunit tila kahit na kung paano niya ito pinagalitan, tatapusin din niya si Eric. Kalimutan mo na. Pagkaraan ng mahabang panahon, napanood nila habang pumasok sina Nicole at Clayton sa loob. Sa wakas ay ngumiti si Keith. Tayo na. Halos oras na. Hindi niya alam ang tunay na layunin ng partido at malabo na nadama na may mali. Gayunpaman, bilang matalik na kaibigan ni Eric, natural na tatayo siya sa tabi ni Eric nang walang pasubali. Biglang lumitaw si Mitchell sa labas at kumatok sa gilid ng bintana ni Eric. Binuksan ni Eric ang pintuan at lumabas habang tumatagal ng kanyang kalooban. Sumunod si Keith. Sa pasukan ng hotel ay ang matandang butler ng Old Master na tinatanggap ang mga panauhin. Nang makita niya si Eric, huminto siya ng bahagya at yumuko lalo na magalang. Mr. Ferguson. Hindi siya pinansin ni Eric at lumakad sa loob ng isang kahanga-hangang paraan. Maraming mga tao ang nagpunta upang makipagpalitan ng mga kasiyahan kay Eric, na tumango lamang sa isang malabong ngiti. Ang banquet hall ay resplendent at nagniningning ng mga ilaw. Ang antas ng piging na ito ay hindi mataas, marahil dahil ang Old Master Ferguson ay sabik na ipaalam sa lahat ang tungkol sa mga bagay ng Ferguson Corporation, napakaraming tao ang inanyayahan. Sa sandaling pumasok sina Nicole at Clayton, maraming tao ang dumating upang kumustahin. Bagaman dumating si Clayton sa medyanya hindi pa matagal, ang kanyang mga pamumuhunan ay itinapon sa malayo at malawak, kaya maaari siyang makipag-usap sa anumang larangan. Maraming tao ang nakakaalam tungkol kay Clayton. Ngayon, nang makita nila sina Nicole at Clayton na darating at magkakasama, lihim silang nag-isip tungkol sa relasyon sa pagitan ng dalawang taong ito. Ngumiti si Nicole at nakipag-chat sa mga tao sa isang tabi kung aling musikal ang mabuti kamakailan. Ang pakikisalamuha sa mga tao ay isa sa kanyang mga fortes. Si Clayton ay nakipag-usap sa mga tao nang walang malasakit na hindi malayo. Ang kanyang mga mata ay palaging naayos sa direksyon ni Nicole. Ang ilalim ng kanyang tingin ay nasaktan ng isang banayad na hitsura, at hindi niya makaya upang tumingin sa malayo kahit na sandali. Nang makita ng matandang boss sa tabi ni Clayton ang kanyang kakaibang pag-uugali, ngumiti siya ng makahulugan. Mr. Sloan, bihira ang mga taong tulad ni Miss Stanton. Kung gusto mo siya, dapat kang magmadali at hawakan siya. May mahabang pila sa likuran mo. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga browser at nagbigay ng isang mababang chuckle. Mainit ang kanyang mga mata ngunit hindi nawala ang kanilang nakalaan na lamig. Dapat sumuko na sila. Wala na silang pagkakataon. Sa mga salitang iyon, sina Keith at Eric na naglalakad ay biglang nagyelo. Kabanata 873. Ang perpektong tao.
Ang madilim na ekspresyon ni Eric ay sobrang lamig. Malapit na lang siyang maglakad nang biglang hinawakan ni Keith ang kanyang kamay. Ang Old Master Ferguson ay pupunta doon. Ayon sa panahunan ni Eric sa matandang guro ngayon, natural na tumanggi siyang makilala siya. Ang Old Master Ferguson ay lumakad ng maayos. Ang kanyang mukha ay matigas at tiwala, at ang kanyang maulap na mga mata ay matalino at kinakalkala. Nicole, maligayang pagdating. Hindi inaasahan ni Nicole na gawin ng Old Master Ferguson ang inisyatibo upang kumustahin sa kanya. Huling oras, tinanong niya siya sa pangalan ng Golden Sea Corporation at nais na gamitin siya upang makitungo kay Eric. Ngayon na nagkita ulit sila, nagpapanggap siya na walang nangyari. Kung hindi sa katotohanan na dumating si Nicole upang makita ang palabas, hindi niya nais na matugunan ang Old Master Ferguson. Ang tuso na matandang ito ay hindi mabait. Ngumiti si Nicole. Maraming mga tao sa paligid, kaya natural na hindi niya may lalagay ang kanyang sarili sa isang awkward na posisyon. Chairman. Paumanhin, sinadya ko ang Old Master Ferguson. Salamat sa iyong paanyaya. Itinaas niya ang baso niya at ngumiti. Ang mukha ni Old Master Ferguson ay tumigas ngunit hindi nagtagal ay nakabawi siya. Sa tabi niya, humakbang si Clayton. Ang Old Master Ferguson ay bumaba mula sa Ferguson Corporation na maaaring tamasahin ang kanyang buhay. Hindi na natin siya matugunan ng mali, Nicole. Napangiti si Nicole ng mahina at naglaro kasama ang mga salita ni Clayton. Ang iyong kasamaan ay masyadong sanay na. Sa mga mata ng ibang tao, mali lang ang sinabi niya sa kanya. Gayunpaman, alam ng Old Master Ferguson na siya ay nanunuya sa kanya dahil sa hindi pagtupad ng kapangyarihan. Maaari lamang niyang lunukan ang hindi sinasabing pagdadalamati. Ang matandang mukha ni Old Ferguson ay tumigas ng ilang sandali. Tumingin siya kay Nicole na may kumikislap na mga mata. Ikaw ay isang bata, kaya hindi ko ito dadalhin. Ang posisyon sa bilog ng pamumuhunan sa kalayaan ay mahalaga. Ang Old Master Ferguson ay mukhang mapagkawang gawa at nagsalita ng may kabuluhan. Sumimangot si Nicole. Ang kanyang mga salita ay magiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng ibang tao. Ang nakakainis. Ang mga tao sa paligid na narinig ang kanyang mga salita ay halos dumating upang batiin sila. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang kwentong ito na lumabas. Ang pagtingin sa kanyang mukha ay malamig upang itago ang kanyang pagkabalisa, at siya ay higit pa sa isang maliit na inis. Sa tabi niya, tinapik ni Clayton ang kanyang balikat at nagsalita ng isang malumanay na ngiti. Salamat sa iyong pagkilala, Old Master Ferguson, ngunit nasa gitna pa rin ako ng pagtugis. Kahit na inaasahan kong tatanggapin ako ni Miss Stanton, hindi ko nais na hindi maunawaan ng lahat ito at maging sanhi ng hindi kinakailangang mga problema sa kanya. Sumulyap si Nicole sa mga patagilid, malinaw at maganda ang kanyang mga mata. Mahinahon siyang nagyelo nang tumingin siya sa kanya. Sa ilang kadahilanan, nilinaw ni Clayton ang hindi sinasabing hindi pagkakaunawaan sa halip na magdagdag ng gasolina sa apoy at sinasamantala ang pagkakataong pilitin siyang sumang-ayon. Ang kanyang mga aksyon ay masyadong nakakainit ng puso sa kanya. Talagang siya ay isang maalalahanin at hindi magagawang tao. Ang tsismis sa mga mata ng mga tao sa kanilang paligid ay nakamamatay. Ang paliwanag ni Clayton ay tila linawin ang kanyang relasyon kay Nicole, ngunit talagang inihayag niya ang kanyang hangarin sa babae. Hindi kalayuan, narinig ni Eric ang mga salita ni Clayton at ang kanyang malabo na mukha ay biglang hinigpitan bago ang kanyang madilim na mata ay naiilawan ng ilang sandali. Ito ay lumiliko na hindi sila magkasama. Ang kanyang mahigpit na clenched na daliri ay lumuwag, at lihim siyang nagbuntong hininga. Ayaw ni Nicole na magpatuloy na maging sentro ng pag-uusap at agad na sinabi, Old Master Ferguson. Ano ba talaga ang tema ng partido na ito? Kabanata 874. Ang pakiramdam ng pagkakanulo. Sa sinabi ni Nicole, lahat ay nagkakaisang tumingin kay Old Master Ferguson. Siya ang taong namamahala sa pamilya Ferguson. Bagamat siya ay bumaba sa Ferguson Corporation, nandoon pa rin ang kanyang prestihiyo, kaya hindi siya maaaring basta-basta. Sa mga ganitong pagkakataon, siya ang pinakamatanda, kaya walang alinlangan na siya ang magiging focus ng buong kaganapan. Ang tahimik na si Eric ay walang balak na nakawin ang limelight. Walang nakapansin na kakaiba ang tahimik ngayon ni Eric.
Nakita ni Old Master Ferguson na malapit na ang oras at sapat na ang mga tao. Siya ay tumayong matatag sa kanyang lumang likod at lumakad palayo, ang kanyang tuso at tusong mga mata ay kumikislap sa pagmamalaki. Maya-maya, tumayo siya roon na lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Mga mahal na kaibigan, isang malaking karangalan na imbitahan kayo sa party ng Ferguson Corporation ngayon. Sigurado akong curious kayong lahat kung ano ang tema ng piging ngayon. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang dumaan sa mga tao at tinitigan ang mukha ni Eric sa ibaba ng entablado. Tamad na nakasandal si Eric sa isang kabinet ng alak, casual na iniikot ang isang baso ng red wine sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay hindi kapani-pani, walang kalmado, ligaw, at walang pakialam. Hindi na curious si Eric at hindi siya pinigilan. Sumili ang ngiti ni Old Master Ferguson na may haplos ng mabangis na pagmamataas. Nagtaas siya ng boses at nagsalita. Napagpasyahan kong opisyal na ilipat ang 20% ng mga bahagi sa aking kamay, pati na rin ang mga proxy na bahagi ng iba pang sangay ng Ferguson Corporation, sa Sindro International. Nagkagulo ang lahat. Maging sina Nicole at Clayton ay nagpalitan ng tingin sa gulat. Walang malay na sumulyap si Nicole kay Eric. Tahimik siyang nakatayo doon na walang ripples sa kanyang mga mata, na para bang wala itong kinalaman sa kanya. Ang mga share ni Old Master Ferguson kasama ang mga proxy share ng iba pang mga side branch ay malapit sa 30%. Sa madaling salita, ang Ferguson Corporation ay walang nakakalat na kapital maliban sa Eric at Sindro International. Ito ay parehong mabuti at masamang bagay para sa korporasyon. Ang Old Master Ferguson ay walang alinlangan na nag-ayos ng isang malakas na kaaway para kay Eric. Ginawa niya ito na kailangan ni Eric na dumaan sa Sindro International bago gumawa ng anumang mga desisyon sa hinaharap. Ang hakbang na ito ay talagang walang awa. Tiningnan ni Old Master Ferguson ang reaksyon ng lahat ng may kasiyahan at nagpatuloy. Ang reputasyon ng Sindro International ay kilala sa buong mundo, at ang kanilang pilosopiya ng kumpanya ay tumutugma sa Ferguson Corporation. Bagamat ako ay umalis sa Ferguson Corporation, umaasa ako na ang Ferguson Corporation ay may sama sa pag-unlad ng mundo na may bago at mas perpektong saloobin. Bilang aming shareholder at partner, susuportahan ng Sindro International ang Ferguson Corporation at lalakad ng magkasama sa hinaharap. Ang natitira ay walang iba kundi ang mga magagaling at magagalang na salita. Natapos magsalita si Old Master Ferguson. Sandaling natahimik ang mga tao sa ibaba ng stage. Pagkatapos, may nanguna sa pagpalakpak, at umalingaw-ngaw ang kalat-kalat na palakpakan. Kung tama si Nicole, ang nanguna sa palakpakan ay si Michelle. Medyo kakaiba ang eksenang ito. Itinagilid ni Clayton ang ulo at hininaan ang boses. Sindro International. Masama talaga si Old Master Ferguson. Ibibigay niya ang kumpanya sa iba kaysa hayaan ang apo niya ang magkaroon ng advantage. Bagamat medyo nagulat din si Nicole, ito ay talagang isang bagay na kayang gawin ng mapaghiganti na Old Master Ferguson. Ito ay masyadong makukulit. Oo, si Old Master Ferguson ay palaging arbitrary. Paano siya papayag na lagyan ng tali ni Eric? Ang Sindro International ay isa sa pinakamalawak na kumpanya sa ibang bansa. Mayroon silang komplikadong kapital at malalim na background. Kapag nasangkot sila sa Ferguson Corporation, natatakot ako na hindi nila bibitawan ng ganoon kadali. Pagkatapos ng lahat, ang Sindro International ay nag-annex ng ilang kumpanya at lumago sa napakabilis na bilis. Noong nag-aaral si Nicole sa ibang bansa, marami siyang natutunan sa kumpanyang ito sa kanyang internship. Nakaramdam siya ng kaunting simpatiya kay Eric. Ano ang pakiramdam ng pinagtaksilan? Kabanata 875. Ang katapusan ng isang walang kabuluhang tao. Maaaring makita ng sino man na ito ang paghihiganti ni Old Master Ferguson kay Eric. Maaaring pilitin ni Eric si Old Master Ferguson na umalis, ngunit hindi niya ito mapipilit na itapon ang kanyang mga bahagi. Ang bagay na ito ay nagpaisip din sa mga tao kung natapos na ba ang dominasyon ni Eric sa mundo ng negosyo. Susunod, mangyaring tanggapin ang Vice-Presidente ng Sindro International, si Mr. Asher Sullivan para makipagkasundo sa amin sa ngalan ng Sindro International. Iniunat ni Old Master Ferguson ang kanyang kamay, at isang hindi pamilyar ngunit gwapong mukha ang lumitaw mula sa isang tabi. Asher Sullivan.
Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata. Kung hindi siya nagkakamali, nagtrabaho siya kay Asher noong nasa ibang bansa siya bilang intern. Gayunpaman, si Asher ay isang tagapamahala ng departamento lamang noong panahong iyon. Hindi niya inaasahan na magiging vice president siya. Gayunpaman, ang kanyang kakayahan ay namumukod-tangi, kaya't sandali lamang bago siya gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Walang gaanong iniisip, tumayo si Asher sa entablado, tahimik na nakangiti kahit gaano pa karaming mga mata ang nakatitig sa kanya, at nakipagkamay kay Old Master Ferguson. Tapos, tahimik ang eksena. Naghihintay ang lahat sa laban nina Asher at Eric. Pakiramdam ni Nicole ay may mali. Ayon sa karakter ni Eric, hindi niya hahayaang umabot ng ganito ang sitwasyon. Ipinakita ni Old Master Ferguson ang kanyang kasunduan sa paglilipat ng equity sa buong pagtingin sa lahat upang hindi makagawa ng kahit isang hakbang si Eric. Nais niyang gawin ito upang walang pagkakataong lumaban si Eric at ipaalam sa lahat na ang kanyang mga share ay naibenta sa Syndro International. Nagtiwala si Eric, tama ba? Tuturuan niya ng leksyon ang makasarili at walang kabuluhang si Eric Ferguson. Siya ang nagbigay ng posisyon kay Eric sa simula, ngunit si Eric ay naglakas loob na lumaban sa kanya ngayong ganap na siya. Ito ang kinahinatnan ng kanyang mga aksyon. Pagkatapos, ngumiti ng makahulugan si Old Master Ferguson. Eric, bata ka pa kaya kailangan mong matuto pa kay Mr. Sullivan at Syndro International. Matagal ka pang makikipagtulungan sa kanila, kaya halika. Tumayo ka at magsabi ng ilang salita. Gusto niyang ipaalam sa lahat ang sitwasyon ngayon ni Eric. Sa mga salitang iyon, ipinaalam niya sa lahat na hindi kasing galing ni Asher si Eric. Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay nagtatampo at malamig, at ang kanyang tingin ay madilim. Ang aura sa paligid niya ay malamig at walang malasakit gaya ng lagi na may marangal na hangin. Sa ilalim ng tingin ng lahat, sa wakas ay ibinaba niya ang baso sa kanyang kamay at umakyat gamit ang kanyang mahahabang binti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang makita ni Asher si Eric, ngumiti muna siya at gumalaw kaya hindi na siya tumayo sa main position. Inilahad niya ang kanyang kamay ng may paggalang. Matagal na, Mr. Ferguson. Malamlam ang mga mata ni Eric habang nakipagkamay kay Asher. Mahina at paos ang boses niya, sapat lang para marinig siya ng 3 tao sa stage. Mr. Sullivan, sinabi ko kay Mitchell na sunduin ka. Paano ka napunta sa Old Master? Sa mga salitang iyon, ngumiti si Old Master Ferguson ng matamis. Nagkibit balikat si Asher na mukhang walang pakialam. I'm here anyway, so it doesn't matter who I come with. Binawi ni Eric ang kamay niya. Matangkad at patayo ang kanyang figure habang nakakatakot. Sa entablado, walang duda na si Eric ang pinaka-atensyon-grabbing na tao. Bagamat sa mata ng lahat, siya ay naiipit sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar, ang kanyang katayuan at aura ay nadaig na ang lahat. Oo, pareho lang. Ang mga labi ni Eric ay pumulupot sa isang malamig at masamang ngiti. Tiningnan niya si Old Master Ferguson ng makahulugan. Lumakas ang tibok ng puso ni Old Master Ferguson nang makita niya ang ngiti ni Eric, at ang kanyang ekspresyon ay nanlamig. Malamig at walang pakialam ang tono ni Eric habang ibinaling ang tingin sa mga bisita. Naniniwala ako na ang Syndro International ay magagawang makipagtulungan ng mabuti sa Ferguson Corporation. Ang pangungusap na iyon ay walang alinlangan na kinilala ang katayuan at mga kwalifikasyon ng Syndro International sa Ferguson Corporation. Ngumiti si Asher at naglakad. Sa pagtingin sa lahat, nagsalita siya sa isang boses na tila hindi gaanong gaya ng dati. Of course. Let me introduce to you all, the President of Syndro International. Kabanata 876. Isa pang bitag. Nagulat ang lahat. Kumunot ang noo ni Old Master Ferguson. Nandito na ang presidente ng Syndro International. Malinaw na narinig lang niya ang tungkol sa vice-presidente, si Asher Sullivan, na pupunta sa media niya. Ang presidente ng Syndro International ay misteryoso, at kakaunti ang mga taong nakakilala sa kanya. Lahat ng usapin ng Syndro International, malaki man o maliit, ay ipinasa sa mga propesyonal na ahente. Gayunpaman, ang mga propesyonal na ahente ay kumilos alinsunod sa hangarin ng misteryosong pangulong ito. Direktang papalitan ang mga hindi kwalipikadong ahente na nagtrabaho para sa kanila ng ilang taon.
Iyon ay hanggang sa tinanggap si Asher. Nanatili siya sa posisyon ng vice-presidente sa pinakamahabang panahon. Sa makatuwid, ang pangalang Asher Sullivan ng Syndro International ay kilala sa industriya. Maaaring ganap na kumatawan si Asher sa Syndro International. Interesado ang lahat sa taong nasa likod ng Syndro International, ngunit hindi nila ito maisip. Kaya naman, nang biglang ipahayag ni Asher ang presensya ng Pangulo ng Syndro International, lalo pang lumakas ang curiosity ng lahat. Walang inaasahan na lilito talaga ang misteryosong Pangulo. Ang kapaligiran ay tense at hindi mapalagay. Mr. Sullivan, nandito ba talaga ang presidente? Magsisimula ba ang Syndro International sa pagpapalawak sa merkado ng media niya? I heard that their president is very mysterious, and people staying in the company might not see him for the entire year. Direktang makikipag-ugnayan lang ang president sa vice president. Sa harap ng iba't ibang ekspresyon, bahagyang ngumiti si Asher at nanatiling kalmado. Bahagya siyang tumango at sinagot ang tanong ni Old Master Ferguson. Oo, andito na ang presidente natin. Nang malaman niyang willing si Old Master Ferguson na ilipat ang shares mo sa Syndro International, tuwang-tuwa siya. Simula ngayon, Syndro International and Ferguson Corporation Area Family. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ni Old Master Ferguson at bahagyang naging madilim. Pinutol niya ang mga salita ni Asher at diretsyong nagsalita. Nasaan siya? Bakit hindi mo siya yayain? Ngumiti si Asher. Umatras siya ng isang hakbang, tumabi, itinaas ang mga kamay, at tumingin kay Eric. Narito siya, hindi ba, Presidente Ferguson? Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, ang maingay na boses sa silid ay agad na tumahimik. Kahit isang pin na nahulog sa lupa ay maririnig na malinaw. Sa entablado, ang ekspresyon ni Old Master Ferguson ay naging hindi makapaniwala at medyo nabaluktot. Hindi makapaniwalang tumingin din ang mga tao sa ibaba sa balita ni Asher. Ang Syndro International ay kay Mr. Ferguson. Mr. Sullivan, nagkakamali ka ba? Si Mr. Ferguson ang presidente ng Syndro International. Oo, paano iyon? Ibinenta ng matandang Master Ferguson ang kanyang mga bahagi sa Syndro International, ngunit napunta pa rin sila sa mga kamay ni Mr. Ferguson. Tama, bakit hindi na lang ibigay ang shares kay Mr. Ferguson noon? Ano ang silbi ng buong dito? Nagsimulang magbulungan at magtalakayan ang mga tao. Tumayo si Nicole. Mas kalmado ang ekspresyon niya matapos niyang malampasan ang sorpresa. Ang Pangulo ng Syndro International ay si Eric Ferguson. Ito ay isang tao na hindi inaasahan ng sinuman. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang katotohanan ito, hindi ito katanggap-tanggap. Pagkatapos ng lahat, ang kapital sa likod ni Eric ay hindi lamang Ferguson Corporation, at ang kanyang mga kakayahan ay hindi limitado sa Ferguson Corporation. Marami rin siyang mga ari-arian sa ibang bansa, lalo na ang ibang tao. Gayunpaman, tiyak na hindi alam ni Old Master Ferguson ang tungkol sa sitwasyong ito. Marahil ay naisip ni Old Master Ferguson na naghukay siya ng butas para kay Eric, ngunit sa katunayan, si Eric ang naglagay ng bitag para kay Old Master Ferguson. Nagbubulungan pa ang mga tao sa ibaba. Sa entablado, nawalan ng pasensya si Old Master Ferguson at nagsalita sa isang nabalisa at walang galang na boses. Katahimikan. Agad na natahimik ang lahat. Lumingon si Old Master Ferguson kay Asher, ang kanyang maulap na mga mata ay nagniningning na may bakas ng kalupitan. Mr. Sullivan, what did you mean by that? Anong kinalaman ng Syndro International kay Eric? Kabanata 877. Nakakagulat. Kalmado na ngumiti si Asher at naaangkop na nagsalita. Marahil ay hindi ko malinaw ang aking sarili ngayon. Formal na ipakilala ko ang Pangulo ng Syndro International, Mr. Eric Ferguson. Nang matapos siya, si Mitchell, na nakatayo sa harap, ay biglang nanguna sa pagpalakpak. Isa-isa, ang palakpakan ay sumikat sa lugar. Walang alinlangan silang tinatanggap ang Pangulo ng Syndro International at kinikilala ang maraming pagkakakilanlan ni Eric mula sa Ferguson Corporation. Nakakapagtataka ba? Lahat ay natatakot sa kapangyarihan ni Eric, ngunit lumiliko na siya rin ang Pangulo ng Syndro International. Ang kanyang katayuan ay mas hindi maabot. Ang mukha ni Eric ay malamig habang ang kanyang madilim na mata ay sumulyap sa lahat ng mga tao na naruroon.
Sa sandaling nakita niya si Nicole, huminto siya ng bahagya, at ang kanyang manipis na labi ay inikat sa isang maliit na ngiti. Pagkatapos, sinabi niya na may mababang at malamig na tinig. Lahat, ang kooperasyon sa pagitan ng Sindro International at Ferguson Corporation ay isang bagong-bagong simula. Ito ang pangwakas na desisyon ni Old Ferguson matapos talakayin ito sa mga shareholders ng kumpanya. Sa ngalan ng Sindro International, nais kong sabihin na ako ay napaka-optimista. Tungkol sa kooperasyong ito, ang karamihan ng tao ay tahimik sandali sa mga salitang iyon. Pagkatapos, ang palakpakan ay lumitaw, mas masigasig kaysa sa nauna. Sa sandaling binuksan ni Eric ang kanyang bibig, alam ng lahat na alam niya ang tungkol dito. Ito ay naging ang matandang Master Ferguson ay hindi na ibenta ang kanyang mga namamahagi ng pribado, ngunit ito ay ang bagong plano ng Ferguson Corporation sa mundo ng negosyo. Sa kasong iyon, ang kadakilaan at biglaang partido ay tila makatwiran. Ang kakaibang hitsura sa mga ekspresyon ng lahat ay nawala. Tanging ang mukha ni Old Master Ferguson ang biglang naging mapatla at madilim, at sobrang pangit. Gayunpaman, madaling sinabi ni Eric ng ilang mga salita at pinapaginhawa ang lahat. Bumaba rin si Asher upang makipag-usap ng masigasig. Ang lahat ay natural na handang makipagtulungan sa Sindro International at hindi makapaghintay na umakyat at makipagpalitan ng mga kasiyahan sa kanya. Tumayo roon si Eric, at ang kapaligiran ay naging panahunan at tahimik sa sandaling ikinulong niya ang mga mata kasama ang Old Master Ferguson. Ilang hakbang si Mitchell, tumingin sa Old Master Ferguson, at naglakad papunta sa tabi ni Eric. Pangulo, walang problema sa kontrata. Sa madaling salita, ang Old Master Ferguson ay gumawa ng isang buong farce at napunta sa mahusay na haba upang may padala lamang ang kanyang mga pagbabahagi sa mga kamay ni Eric. Anong katawa-tawa na biro? Ang Old Master Ferguson ay nawala mula sa pagkabigla sa galit sa puntong ito. Malapit na siyang magkaroon ng atake sa puso. Nanginginig ang kanyang katawan nang maabot niya at itinuro si Eric. Sindro International ba? Ito talaga. Naisip niya na si Eric ay kung nasaan lamang siya ngayon dahil siya ay nag-iisa na inilagay si Eric sa tuktok. Kung wala siya at Ferguson Corporation, wala si Eric. Walang-wala siya. Sa hindi inaasahan, ang napakalaking at misteryosong Sindro International ay talagang naging kay Eric. Ang kapital ng Sindro International ay malakas at komplikado. Ito ay mas malakas kaysa sa Ferguson Corporation. Hindi katakataka na wala pang ginawa si Eric at walang malasakit sa ginawa ng matandang Master Ferguson sa mga anino. Ito ay naging matagal nang inaasahan ni Eric na darating ang nasabing araw. Ang mukha ni Eric ay walang malasakit at malamig, at madilim ang kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang matandang Master Ferguson. Nagsalita siya ng may masikip na ekspresyon. Ito ay akin. Itinago mo ito hanggang ngayon para lamang sa araw na ito. 2 beses na nagubo ang Old Master Ferguson sa galit, ang kanyang mukha ay mapatla at pangit. Malamig ang boses ni Eric habang dahan-daang sinabi niya, hindi ko inilaan para doon magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Sindro International at Ferguson Corporation. Ikaw ang nag-iisa na nilikha ang sitwasyong ito. Ang pagkakaroon ng Sindro International ay para lamang patunayan na maaari siyang tumayo ng matatag kahit na umalis siya sa Ferguson Corporation. Nanatili si Eric sa Ferguson Corporation dahil sa kanyang responsibilidad sa pamilya. Ang mga mata ni Old Master Ferguson ay nanunulod bukod, at ang kanyang mukha ay kumalas nang makita niya si Mitchell na nakatayo sa tabi ni Eric. Paano mo masasabi na ako? Kabanata 878. Blackmail for life. Nanginginig sa galit si Old Master Ferguson habang tinuturo si Mitchell sa tabi ni Eric. Ipinakilala sa akin ni Mitchell si Asher mula sa Sindro International para lang ibenta ko ang shares para makaganti sa iyo. Since your eyes are everywhere in Mediania, I would definitely choose a foreign company instead of a domestic one. You planned all this. Kalmadong pumwesto si Mitchell sa gilid ni Eric at hindi nagmamadaling nagsalita. Old Master Ferguson, walang nagpilit sa iyo na ibenta ang iyong shares. Kung mananatili ito sa sarili mong mga kamay, magiging bahagi ka pa rin ng Ferguson Corporation. Walang pakialam si President Ferguson sa mga nagkalat na shares ng Ferguson Corporation. Lahat ay maaaring magkaroon ng isang piraso ng angpay.
Ikaw ang nakipag-isa sa mga tao mula sa mga sangay ng Ferguson Corporation upang labanan ang presidente ng ibang tao. Shut up. Wala kang karapatang magsalita dito. Inilabas ni Old Master Ferguson ang kanyang galit kay Mitchell. Ang taong ito na tila nagtaksil kay Eric ay talagang mas tapat kaysa sa iba. Walang ekspresyong ibinuka ni Mitchell ang kanyang mga labi at hindi na gumawa ng isa pang ingay. Walang bakas ng pagiging saplada sa mukha ni Eric, ngunit may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Old Master Ferguson, hinayaan mo akong maupo sa posisyon na ito. Hindi mo ba naisip kung ilang loose ends ang naiwan mo pagkatapos mong magretiro? Yung mga dati mong kaibigan na walang laman ang buong kumpanya at ang mga account ay baon sa utang. Ikaw ba ay sa tingin ko tinapakan ko ang mga balikat mo para makarating sa kung nasaan ako ngayon? Walang bakas ng init sa kanyang mga salita, ang mga mata ni Old Master Ferguson ay kumikislap saglit habang nakatitig kay Eric na may singkit na mga mata. Sinusubukan mong kagatin ang kamay ng nagpakain sa iyo. Malamig at tahimik ang mukha ni Eric. Ako ang naglinis ng kalat para sa iyo at hindi ko itinuloy ang iyong mga kasalanan. Ginawa ko iyon para sa ikabubuti. Gayunpaman, gusto mo bang gumamit ng walang laman na shell ng Ferguson Corporation para i-blackmail ako habang buhay? Kaso, I don't mind digging out the pieces of evidence left behind at the beginning. Ipapaalam ko sa lahat kung gaano kalungkot ang Ferguson Corporation noong una kong kinuha ito. Akala ng mga tagalabas ay maganda ito, ngunit nang pumalit si Eric, napagtanto niyang nanginginig ang loob at malapit na itong gumuho. Gayunpaman, hindi niya ito maaaring iwanan. Sa oras na iyon, ang mga inaasahan ni Old Master Ferguson para sa kanya ay masyadong malaki, at ayaw niyang pabayaan si Old Master Ferguson. Kaya, unti-unti niyang pinunan ang butas at muling inayos ang isang pagbalik upang ang Ferguson Corporation ay tumayo ng matatag sa nangungunang posisyon. Siya ay lubos na mabait. Ang kasalukuyang Ferguson Corporation ay isang puwersa na nilikha niya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ito ay hindi katulad ng Ferguson Corporation ng nakaraan. Nanginginig ng husto ang katawan ni Old Master Ferguson, at nagdilim ang kanyang mga mata habang nakatingin sa madilim na binata. Kailangan niyang aminin na wala na siyang kontrol. Simula ngayon, wala na siyang anumang bagay na maaari niyang banta kay Eric. Hindi matatalo si Eric. Dahan-dahan siyang napabuntong hininga. Eric Ferguson, minaliit kita. Ginawa mo ang paraan para gumawa ng kaaway sa buong pamilya Ferguson alang-alang sa isang babae. Bumaba ang kanyang maulap na tingin at sumulyap sa direksyon ni Nicole na may kakaibang ngiti. Pero alam ba ng babaeng iyon? Wala siyang pakialam sa lahat dahil hindi kanya tinitingnan. Eric, medyo ikaw din. Nakakaawa. Bahagyang nanginginig ang mga mata ni Eric nang lumubog ang kanyang ekspresyon. Ang mga ari-arian at ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan ay sapat na para sayangin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Kung hindi tayo maaaring mamuhay ng mapayapa sa hinaharap, huwag na tayong magkaroon ng anumang relasyon sa isa't isa. Pagkatapos, tumalikod si Eric at umalis. Bawat hakbang ng buong komedya na ito ay binibigyan niya ng pagkakataon ang Old Master na umatras. Ang katawa-tawang pagmamahal na mayroon siya para sa pamilya Ferguson ay sa wakas ay nawala ngayon. Nang ipadala nila siya sa ibang bansa para sa pagsasanay, wala ng pagmamahal, at nang dalhin siya ng matandang guro sa kanyang tabi, hindi na niya kailangan ng pagmamahal. Laging nag-iisa si Eric. Hindi napansin ng maraming tao nang umalis si Eric sa party, ngunit nakita siya ni Nicole. Kabanata 879. Hindi ka tinatanggap. Ang likuran ni Eric ay matatag at walang pag-asa na parang tinanggihan niya ang mga tao mula sa 1,000 milya ang layo. Hindi talaga siya nagbago. Ang Old Master Ferguson ay nasa kanyang taon ng takip silim. Bagaman hindi siya maihahambing kay Eric, nandoon pa rin ang kanyang kapangyarihan. Sinusubukang salakayin ng isang tao na mas malakas kaysa sa sarili ay magdadala lamang sa sariling pagkawasak. Ang baso sa kamay ni Clayton ay malumanay na hinawakan si Nichols, ang kanyang ngiti ay banayad at magaan. Ano ang iniisip mo? Hindi ko inaasahan na si Ginoong Ferguson ay iyon ang tide na ganito. Nanalo siya ng maganda. Tumingin si Nicole. Ang resplendent at kahanga-hangang bulwagan ay hindi nagtaboy sa malungkot na figure sa kanyang isip. Sinubukan niyang gawin ang kanyang sarili na walang malasakit.
Naging nakaka-relax din ang tono niya. Oo, hindi talaga inaasahan. Alam niya na hindi mawawala si Eric, ngunit hindi niya inaasahan na manalo siya ng lubusan. Nicole, naaawa ka ba sa kanya? Nagyelo si Nicole at pinahihit ang ulo upang tumingin kay Clayton. Kinagat ni Clayton ang kanyang mga labi habang ang kanyang ekspresyon ay naging medyo komplikado. Bagaman hindi nasugatan si Ginoong Ferguson, malinaw na siya ay iniwan ng kanyang pamilya. Nakikiramay ka ba sa kanya? Tanong niya na parang gusto niyang malaman ang sagot. Namula si Nicole at nagsalita sa isang malinaw at walang malasakit na tono. Masaya ako tungkol sa kapalaran ng Old Master Ferguson, ngunit hindi nangangahulugang ako ay nasa parehong larangan ng digmaan tulad ni Eric. Ang isang pakiramdam tulad ng pakikiramay ay dapat lamang para sa mahina. Mahina ba si Eric? Si Clayton ay malinaw na narili. Malambot at mainit ang ngiti niya. Mabuti iyon, o talagang naiinggit. Tumingin siya sa malayo na parang walang nangyari, ngunit binigyan siya ni Nicole ng isang sideways na sulyap. Iyon ang huling pangungusap na ginawa sa kanya ng isang maliit na labis na labis. Sa kabutihang palad, hindi siya nagpatuloy. Walang anumang mas kapana-panabik na nangyayari sa susunod. Tulad ng pagpaplano ni Nicole na umalis ng maaga, bigla niyang nakita si Asher na naglalakad. Hawak niya ang isang baso ng alak at tiningnan si Nicole na may ngiti sa kanyang mukha. Akala ko mali ang nakita ko, ngunit ikaw talaga, Annie. Si Annie ay isang palayaw na ibinigay sa kanya ni Asher batay sa kanyang gitnang pangalan na, Ann, nang si Nicole ay nasa Sindro International. Bagaman hindi nagustuhan ni Nicole ang palayaw na ito, si Asher ang kanyang boss sa oras na iyon, kaya mayroon siyang pangwakas na sasabihin. Ngumiti si Nicole. Ito ay isang mahabang panahon, Mr. Sullivan. Hindi ko talaga inaasahan na makita ka rito. Sinabi ni Asher, kung namiss mo ako, maaari kang lumapit sa akin, ngunit hindi mo rin ako tinawag. Sinabi ni Nicole, iyon ay nangangahulugang hindi kita napalampas. Si Asher ay hindi nagsasalita. Sa gilid, medyo nagulat si Clayton. Kayong dalawa ay pamilyar. Tumanggo si Nicole, hindi nais na pag-usapan ang tungkol sa kanyang oras sa ibang bansa dahil sobrang gulo upang ipaliwanag. Sa kabilang banda, ngumiti si Asher. Kami ay mga matandang kaibigan. Mr. Sloan, marami akong naririnig tungkol sa iyo. Marami sa aking mga kaibigan sa Liberty ang nagpakilala sa akin, ngunit hindi ako nakakita ng isang pagkakataon upang makilala ka. Ano ang isang kaaya-aya na sorpresa? Si Asher at Clayton ay nanginginig ng magalang at pagkatapos ay umalis. Ikaw ay napakamagalang, Mr. Sullivan. Ito ay talagang isang kaaya-aya na sorpresa upang matugunan dito. Pagkatapos ng lahat, ang bilog ay napakalaki lamang. Ang sinumang maliit na sikat ay pag-uusapan, at ang mga tao ay hindi tatanggi sa mga koneksyon at benepisyo na ipinadala sa kanilang pintuan. Natapos nila ang pagpapalitan ng mga kaaya-aya. Tumingin si Asher kay Nicole, pinakawalan ang kanyang kurbatang, at ngumiti ng pagmamahal. Annie, matagal na nating nakita ang bawat isa. Maghanap tayo ng isang lugar kung saan maaari tayong makahabol. Ang bibig ni Nicole ay tumigas ng bahagya. Wala kaming gaanong makamit. Sa kanyang mukha, ang mga salitang, hindi ka tinatanggap, ay tila malinaw na nakasulat. Upang maging matapat, bagaman itinuro ni Asher ang maraming bagay, wala sila sa parehong pahina sa ilang mga paraan. Nag-atubiling sandali si Asher at ngumiti. Aling kumpanya ang pinagtatrabahuhan mo ngayon? Siguro maaari kang makipagtulungan sa amin sa Sindro International. Kabanata 880. Sapagkat gusto kita. Nakita ni Asher ang malamig na pag-uugali ni Nicole at nagpa siya na gumawa ng ibang diskarte. Dahil hindi gumana ang emosyonal na ruta, sinubukan niyang itapon ang pain. Pagkatapos ng lahat, napakaraming mga bansa sa Medianya na nais makipagtulungan sa Sindro International. Ngumiti si Nicole at itinaas ang kanyang mga mata. Paumanhin, ngunit sa palagay ko ay may pagkakataon kaming makipagtulungan. Nang marinig ito ni Clayton, naintindihan niya na sina Asher at Nicole ay magkakilala lamang. Tiningnan ni Clayton ang lamig sa mukha ni Nicole at lumakad ng may ngiti, na inilagay ang kanyang kamay ng marahan sa kanyang balikat. Hindi mo ba sinabi na nais mong manood ng pelikula? Ito ay tungkol sa oras. Tumingin si Nicole sa kanya at ngumiti, tumanggo ng natural. Tapos na tayo.
Ang dalawa sa kanila ay umalis sa ilalim ng tingin ni Asher. Tahimik na sinumpa ni Asher at walang magawa na natapos ang alak sa kanyang baso sa isang gulp. Nakita ni Mitchell ng malinaw ang eksena. Lumakad siya. Mr. Sullivan, kilala mo ba si Miss Stanton? Tumanggo si Asher at hindi ito itinagol dahil si Mitchell ay isa sa mga kalalakihan ni Eric. Hindi ko lang siya kilala. Pamilyar ako sa kanya. Ngunit bakit siya narito? Nagtatrabaho ba siya sa Ferguson Corporation? Hindi sumagot si Mitchell at ngumiti. Siya ang Pangulong Stanton Corporation, Miss Nicole Stanton. Siya rin. Dating asawa ni Pangulong Ferguson. Tumigas ang mukha ni Asher. Ano? Ang balitang iyon ay malinaw na nagulat sa kanya. Matapos malaman ang ani ng matagal, hindi pa rin alam ni Asher ang lahat tungkol sa kanya. Nagmamadali si Asher at tumakbo upang hanapin si Eric. Sina Nicole at Clayton ay magkasama. Sa sandaling lumabas siya, naramdaman niya ang malamig na hangin na naramdaman na sinusubukan nitong mag-drill sa bawat butas. Masyadong malamig. Gayunpaman, ang susunod na segundo, isang mainit at tahimik na samyo ay agad na nakabalot sa kanyang mga balikat. Nilagay ni Clayton ang kanyang jacket sa kanyang katawan. Ito ang aking pagkakataon na mag-apela sa iyo, kaya hindi mo ako maaaring tanggihan. Ang mga salita ng pasasalamat ni Nicole ay dumulas sa kanyang bibig bago niya ito nilamon. Ngumiti siya. Napakagandang pagkakataon. Malumanay na ngumiti si Clayton. Palm. Naguguluhan si Nicole. Hindi mo ba nais na makakita ng pelikula? Nagyelo ang lalaki at biglang naging pula. Akala ko ito ay isang dahilan lamang upang matulungan kang lumayo. Magsama tayo. Maaga pa rin, kaya isipin mo ito bilang salamat sa pagtulong sa akin. Mainit ang mga mata ni Clayton habang nakatingin sa kanya. Ito ay magiging kasiyahan ko. Ang dalawa sa kanila ay sumakay sa kotse, at nagbuntong hininga si Nicole sa init. Nagatubiling si Clayton ngunit sa wakas ay binuksan ang kanyang bibig. Sa totoo lang, sinubukan kong makahanap ng isang pagkakataon na humingi ng tawad sa iyo. Bakit? Humihingi ako ng paumanhin para sa iyong pakiramdam na hindi komportable sa oras na iyon sa gym. Hindi ito ang aking hangarin. Seryoso ako sa paghabol sa iyo. Hindi ko sinasadya na samantalahin ka upang makabalik sa ibang tao. Pagkatapos magsalita, sinulyapan niya si Nicole sa tabi niya sa katahimikan. Hindi niya kinuha ang bagay na ito sa puso at hindi niya inaasahan na maalala ito ni Clayton. Mabigat ba ang kanyang mga salita sa oras na iyon? Tumingin si Nicole kay Clayton. Ang profile ng kanyang mukha ay maayos na nakabalangkas ng ilaw sa labas. Ang kanyang mga mata ay mainit-init at taos puso, puno ng paghingi ng tawad. Okay lang, Mr. Sloan. Ang paggamit ng mga taong hindi nakakapinsala ay isang paraan lamang ng pagprotekta sa iyong sarili. Hindi ko iniisip, ngunit hindi kita hinahabol na gamitin ka. Hinahabol kita dahil gusto kita, Nicole. Ang kanyang mukha ay solemna, at ang kanyang banayad at katamtaman na hitsura ay tila bahagyang nababahala. Ipinapaliwanag niya ang kanyang sarili. Tumahimik sandali ang sasakyan. Ang mga mata ni Nicole ay nag-flick, malinaw na medyo kinakabahan. Narinig niya ang mga kumpisal na ganyan ng maraming beses na siya ay naging walang malasakit. Gayunpaman, nang sinabi ni Clayton na bluntly ito ay tulad ng isang balahibo na nagsisipilyo sa dulo ng kanyang puso, na ginagawa ang kanyang buong katawan na pakiramdam na lumipat ng isang nakakagulat na pakiramdam.